Ang taong mukhang nerdy na ito ay ang pinakamahusay na plastic surgeon sa Korea. Dati siyang emergency room doctor, ngunit ang biglaang pagkawala ng kanyang kasintahan ang nagpahirap sa kanya. Sa sukdulan ng kanyang pagkasira, inabandona niya ang kanyang karera para sa pagsusugal. Nagsimula siyang muli sa kanyang buhay bilang isang plastic surgery intern. Dahil sa kanyang pagiging banayad, mabilis at masigasig na kalikasan, palagi siyang pinagkakatiwalaan ng lahat. Pagdating sa ilong at breast augmentation, masyado siyang may kredibilidad. Mula sa isang napaka-ordinaryong artista, sa mga kamay ni Jong-woo, naging A-list star siya na pinakahinahanap-hanap ngayon. Ang binata na ito ay si Jong-woo na may gwapong mukha, ngunit hindi alam kung maganda ang ugali. Binulabog niya ang mundo ng kagandahan kamakailan. Masasabing walang operasyon na hindi niya kayang gawin. Ang mas nakakatuwa pa, lahat ng pasyente na dumaan sa kanyang mga kamay ay nasiyahan sa kanilang bagong hitsura. Mayroon siyang lahat, ngunit nawalan si Jong-woo ng mukha na parang robot. Ano man ang mangyari, para siyang isang makina na walang damdamin. Ngayon, may isang pasyente na pumunta sa ospital upang magpaserbisyo. Ang magandang babae na ito ay nagsabing gusto niyang baguhin ang kanyang mukha. Hindi ko maintindihan kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para maging ganoon katapang. Tiningnan ni Jong-woo ang babae, ang kanyang mga mata ay maihalong pag-aalinlangan na mahirap ipaliwanag. Habang nakikipag-usap siya sa kausap, napansin din niya na hindi ito tumitigil sa panginginig dahil sa takot. Nang gabing iyon, pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, si Jong-woo ay pauwi na sana nang makatanggap siya ng tawag mula sa department head. Ang babae ay dinala sa ospital sa isang napaka-critical na kalagayan. Pagkatapos ng trabaho, siya ay binugbog ng malubha sa paradahan. Ang cheekbone at ang eye socket ang dalawang pinakamalubhang bahagi na nasugatan. Kung hindi muling bubuuhin ang kanyang mukha, malamang na hindi siya magiging maayos. Ngunit may sariling prinsipyo si Jong-woo. Ayaw niyang gawin ang plastic surgery sa mga pasyenteng may trauma. Ngunit tumanggap na ng pera ang direktor, kaya pinilit niyang gawin ito. Dahil dati ng doktor si Jong-woo, hindi niya kayang salungatin ang etika ng propesyon. Bukod pa rito, mayroon ang pasyente na facial muscle imbalance na kailangan gamutin agad. Pero nag-utos na ang department head, kaya wala siyang nagawa kundi sundin ang kahilingan. Pumunta siya upang tingnan ang kasalukuyang kalagayan ng pasyente at na-diagnose niya ang sitwasyon nito. Kailangan gamutin agad, walang pagkaantala. Kaya agad siyang nag-focus sa kanyang operasyon. Ang unang bagay na dapat gawin ay alisin ang nakaipit na istruktura ng cheekbone. Ang susunod na hakbang ay ayusin ang mga magulong istruktura ng buto. Ang susunod na hakbang ay kumpletuhin ang magulong mukha. Kaya, isang napakahirap na operasyon ang perpektong binalak niya. Ngunit pagkatapos ng operasyon, agad siyang pinuntahan ng pulis na si Min Hee-yong. Hiniling niya na ibigay niya ang mga dokumento tungkol sa babaeng kakagawa lang ng plastic surgery. Si Min Hee-yong ay ang pinuno ng homicide team. Hindi pa siya kailanman inatrasan ng anumang kaso, mahirap man o madali. Sa pagkakataong ito, nais niyang mahanap ang mga pahiwatig para sa malaking kaso. Dahil ang nasugatang babae ay malubhang nasugatan dahil sa kanyang dating kasintahan. Hindi nagtagal ang insidente, agad siyang nagulat. Si Min Hee-yong ang unang pumunta sa paradahan kung saan nangyari ang krimen para mag-imbestiga. Pero sa kasamaang palad, natakpan ng isang kotse ang crime scene. Hindi na itala ang lugar kung saan nangyari ang krimen, kaya napakahirap mag-imbestiga. Ang walang kahihiyang ex-boyfriend ay nagsampa pa ng kaso laban sa kanyang girlfriend. Sinabi niya na sinaktan siya ng kanyang girlfriend at wala siyang ginawa. Ngunit sa katunayan, nagkaroon sila ng pisikal na pagtatalo kaya nagawa ng babae yun. Sa gitna ng pag-aaway, hindi maiwasang mawala ng kontrol sa sarili kaya aksidenteng naitulak ng babae ang lalaki. Sino ang mag-aakala na ang nabasag na salamin sa lupa ay tatama sa kamay niya at masusugatan siya? Ngunit ang kamera sa paradahan ay ang eksenang ito lang ang naitala kaya nakakainis. Ang ex-boyfriend ay labis na nasiyahan sa nagawa niya. Ginawa niya ito dahil gusto niyang ibunton ang lahat ng kanyang kasalanan sa biktima. Si Min Hee-yong ay pumunta rito dahil gusto niyang gawin ni Jong-woo ang medical examination para sa babae. Dahil kapag mayroon siya nito, magkakaroon siya ng sapat na ebidensya na sinasadya ng lalaki na saktan ang isang tao. Naalala ni Min Hee-yong na nakita niya si Jong-woo ilang araw na ang nakalipas. Nagpanggap siya bilang isang babaeng mahilig mag-party at pumunta sa bar. Ang layunin ay hulihin ang isang lalaking nagpanggap na plastic surgeon. Isang babae na may aroganting lakad ang lumapit sa kanya at sinimulan ang usapan kay Jong-woo. Sa anyo niyang ito, aminado akong napaka-sexy, hindi mapigilan. Inabot ni Jong-woo ang mukha ng babae at hinawakan ito ng kaunti at tinanong kung nagpa-plastic surgery na ba siya. Napansin niya na nasira na ang mukha ng kausap at kung ayaw nitong magkaroon ng komplikasyon ay dapat itong ayusin kaagad. Pagkatapos niyang sabihin iyon, umalis siya nang hindi binibigyan ang babae ng pagkakataong akitin siya. Si Min Hee-yong at ang babae ay nagkaroon ng habulan na buhay at kamatayan. Sa ilang galaw lang, natalo niya ang kalaban nang hindi man lang nakasigaw. Mabilis na dinala ang magandang babae sa patrol car. Nang makita si Jong-woo doon, sumigaw siya na tingnan niyang muli ang kanyang cheekbone. Nahulaan niya na may kakayahang makakita sa loob ang doktor na ito kaya niya nagawa iyon. Kung hindi, paano niya agad na napansin na may problema ang kanyang cheekbone sa isang tingin pa lang?
Sinabi ni Min Hyong na lubos siyang humahanga sa profesionalismo ni Jong-woo. Ngunit hindi ito pinansin ni Jong-woo at nanatili siyang may ganoong saloobin. Sinabi pa niya na hindi niya kailanman ibubunyag ang sikreto ng pasyente. Kung hindi siya nagdala ng utos, hindi siya kailanman mag-aalala. Dahil hindi nakipagtulungan si Jong-woo kay Min Hyong, napawalang sala ang dating kasintahan. Sa matatag na saloobin ni Min Hyong, natural lang na hindi siya sumuko. Kasabay nito, lumitaw ang babaeng nakipag-away sa kanyang kasintahan. Sinabi ni Jong-woo na bumalik ang babae pagkatapos ng 1-0 araw para magpa-check up. Ngunit ang mukha ng babae ay mukhang malungkot. Natatakot siya na baka hindi na siya mabuhay pa ng 1-0 araw. At hindi nga siya nagkamali, pagkalabas pa lang niya sa ospital, ay agad siyang binuhat ng kanyang ex-boyfriend papasok sa sasakyan. Si Jong-woo ay nasa parking lot din nang harangin ni Min Hyong ang kanyang sasakyan. Binuhat na ang babae at kailangan nilang habulin agad ang kotseng iyon. Naalala ni Jong-woo ang mga pesimistang salita ng babae bago siya umalis sa ospital. Hindi pinayagan ng kanyang likas na ugali na manatili siyang tahimik at agad siyang umalis. Pinahinto niya ang kotse ng ex-boyfriend. Nagbago na rin ang ekspresyon ng mukha ng babae, hindi na ito pesimistiko tulad ng dati. Patuloy niyang sinisigawan ang kanyang dating kasintahan, hindi mo ba alam kung ano ang ginagawa mo? May dahilan ng lahat nang lumabas siya sa ospital at sinabi ni Jong-woo sa babae ang isang bagay. Binago na niya ang kanyang hitsura para sa kanya. Ngunit kung gusto niyang baguhin ang kanyang buhay, kailangan niyang magpasya para sa kanyang sarili. Ang pag-iisip na iyon ang nagpabago sa babae at napagtanto niya na hindi na magandang hitsura ang kailangan niya. Ang kailangan niyang alisin ay ang kanyang sariling kaduwagan. Kapag nagkaroon siya ng lakas ng loob, kaya niyang labanan ang kasamaan. Iyan ang dahilan kung bakit gusto ng babae na bumangon at labanan ang kasamaan. Binuksan ng babae ang kamera at inirecord ang masamang ugali ng lalaki. Marahil ito lang ang tanging ebidensya para mabunyag siya. Nang nagpapanik ang ex-boyfriend, sinira ni Min Hyong ang salamin ng kotse. Pagkatapos, kinuha niya ang video na kinuha ng babae bilang ebidensya para arestuhin ang ex-boyfriend. Tumawag din si Jong-woo ng ambulansya at pinayuhan ang mga rescue worker na bigyang pansin ang mga problema. Pagkatapos, nagbigay si Jong-woo ng isang ulat sa pagsusuri, kaya naparusahan ang dating kasintahan. Si Jong-woo ay mukhang walang pakialam, ngunit sa katunayan, mayroon siyang nakatagong mabait na puso sa loob. Nang araw na iyon, nagsasagawa si Jong-woo ng operasyon sa isang babaeng estudyante. Hindi niya inaasahan na sa simula pa lang ng operasyon, dinala na ng ina ng estudyante ang mga pulis. Nang gabing iyon, dumating si Min Hyong sa lugar ng aksidente. Ang taong nagparachute mula sa taas ay isang middle-aged na lalaki. Matapos mabunyag ang insidente, si Jong-woo ay naging top trending sa social media. Nag-aalala ang pulis na si Min Hyong kay Jong-woo. Dapat mong malaman na ang plastic surgery ay palaging target ng pinakamalaking pagpuna sa publiko. Gayunpaman, si Jong-woo ay nanatiling kalmado na parang isang robot. Tila wala siyang pakialam sa kung ano ang kanyang haharapin. Ngunit hindi nagtagal, sunod-sunod na lumitaw ang mga negatibong epekto na dulot ng publiko. Ang mga pasyenteng naka-schedule para sa operasyon ay hindi na nagtitiwala kay Jong-woo at kinansela ang lahat ng plano sa operasyon. Ang proyekto na kumuha kay Jong-woo bilang partner na doktor ay sinuspinde rin. Upang linisin ang masamang reputasyon ni Jong-woo at mapanatili ang kita, dinala ng direktor ng ospital si Jong-woo sa press conference. Inanunsyo niya na makikipagtulungan ang ospital sa ahensya ng pulisya habang nagbibigay ng libreng operasyon at medikal na tulong sa mga biktima. Si Jong-woo ang magiging pangunahing surgeon. Pagkatapos ay dinala ng direktor si Jong-woo sa istasyon ng pulisya upang tapusin ang kasunduan sa pakikipagtulungan sa ahensya ng pulisya. Dahil dito, huminto ang mga kritisismo ng publiko kay Jong-woo. Kasabay nito, iniimbestigahan ni Min Hyong ang kaso ng lalaking nagparachute mula sa matataas na gusali. Natuklasan niya na bago siya magparachute, inayos ng lalaki ang paggamot sa peklat ng kanyang anak na babae sa ospital. Nalilito si Min Hyong kung paano nagawang gumawa ng isang ama na ganoon ng isang matinding desisyon ng ganoon kadali. Natuklasan din ng kanyang superior na na-diagnose na may stage 4 cancer ang lalaki bago siya namatay. Nagdududa pa rin si Min Hyong at tinanong niya ang anak ng namatay na ama upang makahanap ng mga pahiwati. Ang anak na babae ay puno ng galit sa kanyang ama. Noong taong iyon, umalis sa bahay ang kanyang ina at ang kanyang ama, sa sobrang kalungkutan, ay nalasing at nasugatan ang mukha ng kanyang anak na babae. Sa loob ng maraming taon, laging nakakaramdam ng pagkakasala ang ama dahil dito. Gayunpaman, para sa babae, gaano man siya nagsisisi, hindi nito mababayaran ang nangyari. Ang kanyang buhay ay nasira at ngayon, ang gusto lang niya ay matapos na ang investigasyon. Kung hindi, ang kanyang paso ay malalantad sa buong mundo. Sinabi ni Min Hyong na kaya niyang ilagay ang sarili niya sa posisyon ng babae at naiintindihan niya ang kanyang pakiramdam. Habang iniimbestigahan ang kaso ng pagparachute, may isa pang kaso na nangyari sa isang internet cave. Agad na pumunta si Min Hyong sa crime scene batay sa testimonya ng biktima at ng kanyang kasintahan. Ang staff na nagtatrabaho sa internet cave ay laging palihim na tumitingin sa mga binti ng mga babae.
Pagkatapos, sinundan niya ang babae sa banyo at sinubukang atakihin sa sis. Para protektahan ang sarili, inilabas ng babae ang kanyang self-defense knife at sinaksak ang mukha ng lalaki. Naniniwala ang babae na self-defense lang ang ginawa niya. Bilang maingat na tao, pinakiusapan ni Min Hee-se-in ang kanyang junior na alamin ang sitwasyon mula sa may-ari ng internet cave. Sinabi ng may-ari na si Amin ay isang introvert. Palagi siyang nakalubog sa mundo ng pagpipinta araw-araw. Bukod pa rito, kamakailan, nagreklamo ang ilang customer na palaging palihim na tumitingin si Amin sa sisi ng mga babae. Kailangang tahiin ang sugat sa kanyang mukha para magpatuloy sa investigasyon. Pagkatapos ng pagtahi, pumasok si Min Hee-se-in para mangolekta ng ebidensya. Hiniling ni Jong-woo na lumabas siya. Ito ay ospital at ang nasa harap niya ay kanyang pasyente. Walang sinuman ang makakagambala sa paggamot. Sa proseso ng pagsusuri at paggamot, napansin ni Jong-woo na mahigpit na hawak ni Amin ang kanyang damit. Ang kanyang dibdib ay tila bumukol sa ilalim ng kanyang kamiseta. Sa isang sulyap pa lang, natuklasan ni Jong-woo na nagpa-braced surgery si Amin. Siya ay isang transgender na tao. Ngunit ngayon, dahil sa side effect ng operasyon, nagkaroon si Amin ng malubhang impeksyon sa dibdib. Sa pahintulot ni Amin, agad na isinagawa ni Jong-woo ang operasyon at inalis ang peking suso sa dibdib ni Amin. Habang nagaganap ang operasyon, nagsagawa si Min Hee-se-in ng mas detalyadong pagsusuri sa kaso. Si Amin ay isang transgender na tao at nasa panganib dahil sa side effect ng operasyon. Posible bang manggulo ang isang taong tulad niya sa isang babae? Naalala niya ang pag-iwas ng babaeng ginulo nang mag-usap sila. Puno ng pagdududa si Min Hee-se-in tungkol sa katotohanan ng buong kaso. Matapos ang operasyon, tinanong ni Min Hee-se-in si Jong-woo tungkol sa medical record ni Amin. Tumanggi si Jong-woo, sinasabing pribadong impormasyon ito ng pasyente. Pagkatapos, tinanong ni Min Hee-se-in si Jong-woo kung bakit gusto niyang makipagtulungan sa istasyon ng pulisya, magbigay ng medikal na tulong at pampublikong serbisyo sa mga biktima. Sa mata ng mga tagalabas, si Jong-woo ay isang malamig na tao na ayaw makialam sa personal na buhay ng mga pasyente. Hinala naman ni Min Hee-se-in na ang layunin ni Jong-woo sa paggawa nito ay hindi lang para mawala ang mga alingas-ngas, kundi talagang gusto niyang tulungan ang mga biktima. Ang mga salita ni Min Hee-se-in ang nagpatahimik kay Jong-woo. Bago ang operasyon, sinabi ni Amin na wala siyang ginawang masama. Masama ang pakiramdam ni Amin dahil sa mga kritisismo sa kanya online. Inakala nila na si Amin ay isang taong laging nang aapi ng mga babae. Nang makita niya na kinokondena siya ng publiko, labis na nadismaya si Amin. Sinabi niya kay Jong-woo na nagsisinungaling ang babaeng nagmanda sa kanya. Nang araw na iyon, pagkatapos lumabas sa ospital, balak ng junior ni Min Hee-se-in na dalhin si Amin para imbestigahan. Gayunpaman, inarang ni Jong-woo ang dalawa sa harap ng elevator. Tinanong niya si Amin tungkol sa taas ng babaeng nakasugat sa kanyang mukha. Bilang isang profesional na plastic surgeon, maingat na sinuri ni Jong-woo ang sugat sa mukha ni Amin. Ang dulo ng sugat ay 2 beses na mas malalim kaysa sa dulo, na nangangahulugang ang direksyon ay mula sa itaas pababa. Mula dito, maaaring mahinuha na ang taong may hawak ng kutsilyo ay mas mataas kaysa kay Amin, ngunit sinabi ng babae na mas mababa siya kaysa kay Amin. Natagpuan din ni Min Hee-se-in ang mga marka ng kutsilyo sa sapatos ng kasintahan ng babae. At totoo nga, ang mga marka ng kutsilyo sa sapatos ay kay Amin. Natukoy na aksidenteng tumalsik ito nang mabilis niyang iwagayway ang sandata. Sa madaling salita, ang kasintahan ay nasa pinangyarihan ng krimen nang ito ay mangyari. Ngunit ayon sa sariling pahayag ng kasintahan, pumasok siya sa banyo matapos marinig ang sigaw ng kanyang kasintahan na malinaw na nagsinungaling ang kasintahan. Batay doon, pinaghihinalaan ni Min Hee-se-in na ang kasintahan ng babae ang totoong gumawa ng kasalanan kay Amin. At ang sanhi ng insidente ay maaaring hindi dahil sa panggugulo ni Amin sa babae. Pagkatapos noon, agad na nahuli ni Min Hee-se-in ang kasintahan. Inilahad niya ang mga ebidensyang hawak niya sa interrogation room. Sa harap ng iba't ibang ebidensya, hindi nagawa ng kasintahan na hindi sabihin ang totoo. Kaya pala, naglalaro siya ng laro sa internet cave nang aksidente niyang matapon ang beer sa sahig. Dadaan si Amin para maglinis na nagpabaling ng atensyon niya at nagdulot ng pagkatalo sa laro. Pagkatapos, pumasok ang kanyang kasintahan sa banyo at naghintay pa rin si Amin sa labas. Hindi niya inaasahan na biglang pumasok ang kasintahan at sinaksak ang mukha ni Amin. Ang dahilan ay dahil lang sa naistorbo siya ni Amin na nagdulot ng kanyang pagkatalo sa laro. Para makatakas sa parusa, humingi siya ng tulong sa kanyang kasintahan at nagkasundo silang mag-imbento ng kwento ng panggugulo. Kaya naman, ang pisikal na pag-atake kay Amin ay itinuturing na self-defense. Matapos marinig ang kwento ng kasintahan, agad na kinasuhan ni Min Hee-se-in si Min Hee-se-in sa kasong sadyang pananakit. Nang gabing iyon, bumalik si Amin sa ospital at ibinigay ang kanyang painting kay Jong-woo. Ang mukha ni Jong-woo ay kalmado pa rin tulad ng dati, ngunit sa kanyang puso, nakaramdam siya ng init. Kasabay nito, hiniling niya na sana ay matupad ni Amin ang kanyang pangarap na maging isang pintor. Si Min Hee-se-in na nasa istasyon ng pulisya ay nakarinig ng balita na si Jong-woo ay dating emergency room doctor. Pagkatapos, may balita na inilipat
nilipat si Jongwoo mula sa emergency room patungo sa plastic surgery. Ito ay dahil ang plastic surgery ay hindi nangangailangan ng masyadong pakikialam sa personal na buhay ng mga pasyente. Marahil ay nababagay ito sa malamig na personalidad ni Jongwoo. Naalala niya ang tulong ni Jongwoo sa paghahanap sa taong may kagagawan sa biktima. Naalala niya ang sinabi niya sa klinika. Sa tingin ni Min Hee-sae-in, ang puso ni Jongwoo ay marahil ay iba sa kanyang panlabas na anyo. Ang kaso ng pagparachute noong gabing iyon ay umusad at ang kapitbahay ng lalaking nagparachute mula sa gusali ay nakipag-ugnayan kay Min Hee-sae. At sinabi niya sa kanya na noong gabing nangyari ang insidente, nakakita siya ng isang estranghero na tumakbo sa hallway ng apartment. Nagtataka si Min Hee-sae-in kung ang misteryosong lalaking ito ang tunay na mamamatay tao. Kung gayon, bakit siya naugnay kay Jongwoo? Pagkatapos ng paalala mula sa kanyang junior, napagtanto ni Min Hee-sae-in na si Jongwoo ay maaaring nasa panganib. Nang gabing iyon, isang kotse ang sumunod kay Jongwoo at nang bumaba siya sa kotse, pinindot ng driver ang gas at sumugod patungo kay Jongwoo. Sa kabutihang palad, dumating ang pulis na si Min Hee-sae-in sa tamang oras at mabilis na dumaan ang sasakyan patungo kay Jongwoo. Nang makita niyang gulat na bumagsak si Jongwoo sa lupa, nag-aalalang inabot ni Min Hee-sae-in ang kanyang kamay sa kanya. Ang eksena sa harap niya ay nagpaalala kay Jongwoo sa kanyang namatay na kasintahan. Noong panahong iyon, umiti din ang kanyang kasintahan at inabot ang kanyang kamay tulad ng ginawa ni Min Hee-sae. Inimbestigahan ni Min Hee-sae-in at natuklasan na ang sasakyang sumusunod kay Jongwoo ay isang ninakaw na sasakyan. Naitala ng dashcam ang suspect na nakasuot ng sombrero at face mask. Ang suspect ay mukhang katulad ng taong nasa harap ng bahay ng lalaking nagparachute mula sa taas. Ito ay nagpapatunay sa hinala ni Min Hee-sae-in. Ang kaso ng lalaking nagparachute ay mayroong interbensyon ng ibang tao. Ang paratang laban kay Jongwoo sa suicide note ay tila isang detalyadong plano laban sa kanya. Ang anak na babae ng lalaking nagparachute mula sa mataas na gusali ay aksidenteng narinig ang pag-uusap ni Min Hee-sae at ng kanyang junior. Alam niya na maaaring may galit ang suspect kay Jongwoo kaya ipinaalam niya ito kay Jongwoo. Pinuntahan ni Jongwoo si Min Hee-sae-in upang magtanong, ngunit sa kasamaang palad, walang pag-usad ang investigasyon ni Min Hee-sae-in. Ang suspect ay naitala ng surveillance camera at voice recorder sa gusali ng lalaki, ngunit hindi pa matukoy kung iisa lang sila. Pagkatapos, tinanong ni Min Hee-sae-in si Jongwoo kung may kaaway ba siya. Sinabi ni Jongwoo na wala, ngunit sa totoo lang, may naisip na siyang isang tao. Ang taong iyon ay ang lalaking may kaugnayan sa pagkamatay ng kanyang kasintahan. Pagkatapos mahuli ang lalaki, inalis niya ang maskara nito at nakita ang mukha nito. Bumalik tayo sa kasalukuyan habang iniimbestigahan ang kaso. Isang sikat na paligsahan sa pagmomodelo ang ginaganap. Sa mga kalahok, si Seo Oki-yang ay matagumpay na nakapasok sa finals. Siya rin ang pinaka-promising na kandidato upang manalo sa nalalapit na finals. Sa harap ng kamera, ginawa ni Seo Oki-yang ang lahat upang ipakita ang kanyang kagandahan at katawan. Ang ibang mga modelo ay tinuturo siya at sinasabing ang mga ekspresyon at galaw ni Seo Oki-yang ay masyadong peke. Kahit sa banyo, naririnig pa rin ni Seo Oki-yang ang paninira sa kanya ng kanyang mga kasamahan. Nagdududa sila na ang dahilan ng kanyang pagkatanggal sa kanyang huling modeling agency ay dahil sa kanyang eskandalosong personal na buhay. Ang mga kilalang tao ay puno ng kontrobersya, ngunit naisip lang ni Seo Oki-yang na naiinggit lang sila sa kanya. Matapos ang photoshoot, naglalakad si Seo Oki-yang sa kalye. Sa sandaling ito, isang middle-aged na babae ang dumaan. Titig na titig ang babae kay Seo Oki-yang na may galit na ekspresyon. Bago pa makapag-react si Seo Oki-yang, biglang sinabuyan siya ng babae ng asin. Ang mukha ni Seo Oki-yang ay nasunog ng malubha at sumigaw siya sa sakit. Agad ding nahuli ang babae sa tulong ng surveillance camera. Natuklasan ng mga pulis na 30 minuto nang nasa lugar ang babae bago nangyari ang insidente. Titig na titig siya kay Seo Oki-yang na hindi kalayuan. Nagsiselos ang babae sa pagiging bata at maganda ni Seo Oki-yang. Tinanong pa niya si Seo Oki-yang kung sino siya, tila nakalimutan na niya na siya ang may kagagawan. Kaawa-awa si Seo Oki-yang, ang kanyang mukha ay malubhang nasunog at kalahati ng kanyang mukha ay nabago ang anyo. Tiningnan niya ang mga magagandang larawan na kinunan kaninang umaga. Patuloy na umiiyak si Seo Oki-yang. Wala siyang ideya kung sino ang babaeng nagbuhos ng asid sa kanya. Hindi maintindihan ni Seo Oki-yang kung bakit ginawa ito ng kabilang partido. Dahil sa katangian ng insidente, dinala si Seo Oki-yang sa plastic surgery hospital ni A bilang biktima. Nagkataon na si E ang nag-opera sa cheekbone ni Seo Oki-yang. Pinaalalahanan niya ang kabilang partido tungkol sa artificial bone sa loob ng cheekbone na kailangang tanggalin. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay para kay Seo Oki-yang ay kung mayroong mag-iiwan ng pilat sa mukha pagkatapos ng operasyon. Hindi madali para sa kanya na makarating sa finals ng modeling competition. Tiyak na ayaw niyang ma-disqualify dahil sa hindi inaasahang aksidente na ito. Ngunit, walang pakialam si E at sinabi kay Seo Oki-yang na tumigil sa pag-iyak dahil baka maimpeksyon ang nasugatang bahagi ng mukha. Natakot si Seo Oki-yang at umasang ma-admit sa ospital para sa paggamot. Malamig na sinabi pa rin ni E na hindi niya desisyon kung maaari siyang ma-admit o hindi. Bukod pa rito, may plano si E na gawing huling biktima si Seo Oki-yang na makakakuha ng libreng serbisyo. Pagkatapos ng operasyon ni Seo Oki
Hee-ang, hindi na siya gagawa ng ganitong uri ng charity work. Kasabay nito, nag-imbestiga si Min Hee-yeong at nalaman na walang ebidensya na sadyang tinarget ng babae si Seo Hee-ang. Tila ang buong insidente ay isang hindi sinasadyang aksidente. Ngunit sa sumunod na interogasyon, binanggit ng babae ang kanyang asawa. Sinabi niya na may relasyon ang kanyang asawa sa iba at maaaring si Seo Hee-ang ang babae. Gayunpaman, iginiit ni Seo Hee-ang na hindi siya naging kabit. Pagkatapos ay hinanap ni Min Hee-yeong ang asawa ng babae. Ang sinabi ng asawa ay salungat sa sinabi ng kanyang asawa. Sinabi niya na wala siyang kinalaman kay Seo Hee-ang. Mayroon siyang kabit ngunit iba ang babae, hindi si Seo Hee-ang. Bukod pa rito, sinabi ng asawa na lihim siyang sinusundan ng kanyang asawa kasama ang kanyang kabit. Kaya, alam niya kung anong hitsura ng kanyang kabit at hindi maaaring magkamali sa pagkakakilanlan. Sa puntong ito, nagsimulang maghinala si Min Hee-yeong sa motibo ng babae. Nagduda siya na ang tunay na motibo ng kabilang partido ay saktan si Seo Hee-ang at sinusubukan nilang itago ito. Pagkatapos ng operasyon, bumisita sa ospital ang boyfriend ni Seo Hee-ang. Ang mukha ni Seo Hee-ang ay lubhang kaawa-awa, ngunit hindi ito pinansin ng kanyang boyfriend. Sa halip, sinisi niya si Seo Hee-ang dahil sa hindi pagprotekta sa kanyang mukha bilang isang modelo. Pinalaki ng media ang hinala ng relasyon ni Seo Hee-ang at agad siyang binato ng mga netizen at sinimulang insultuhin. Ang kanyang boyfriend, na naapektuhan ng opinyon ng publiko, ay hindi naniniwala kay Seo Hee-ang. Inakala ni Seo Hee-ang na ang kanyang boyfriend ay may ibang babae. Bigla siyang nagalit, sumigaw at pinapaalis ang kanyang boyfriend. Pagkaalis ng boyfriend, sinubukan ni Seo Hee-ang na manigarilyo na pinigilan ni A, ngunit hindi siya nakinig. Sa kabila nito, ang kanyang mukha ay na-deform na. Para sa isang modelo, ang deformed na mukha ay nangangahulugan ng pagkawala ng kanyang pangarap at buong buhay. Nakita ni A ang pagbagsak ni Seo Hee-ang ngunit nanatiling walang pakialam at sinabi na gaano man siya kadesperado, hindi nito mababago ang kasalukuyang sitwasyon. Hiniling ni Min Hee-yeong kay SE na baguhin ang kanyang saloobin sa mga biktima. Malamig lang itong tinanggihan ni A na sinasabing ito ay plastic surgery. Siya ay responsable lamang para sa hitsura ng pasyente, hindi sa kanilang emosyon. Sinabi ng kasamahan ni A kay Min Hee-yeong ang dahilan kung bakit siya lumipat mula sa general surgery patungo sa plastic surgery. Ayaw niyang masyadong makaramdam ng empatya sa kanyang mga pasyente. Ang hindi alam ng kasamahan at ni Min Hee-yeong ay inilalabas ni A ang kanyang emosyon sa pamamagitan ng walang sawang fencing. Ang pumapasok sa kanyang isipan ay ang insidente ng aksidente sa kotse ilang taon na ang nakalipas at ang kalungkutan sa nangyari sa kanyang girlfriend. Walang pag-unlad ang investigasyon ni Min Hee-yeong. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, pinalaya ang babae, ngunit hindi sumuko si Min Hee-yeong. Sa halip, partikular niyang ipinakita sa babae ang isang litrato ng isa pang babae na binuhusan ng asin. At nagsinungaling siya na si Seo Hee-ang ang nasa litrato. Sadyang binanggit din niya na nagpapagamot si Seo Hee-ang sa plastic surgery hospital. Sa katunayan, palihim na pumunta ang babae sa ospital. Sinusundan siya ni Min Hee-yeong sa buong daan. Sa kalaliman ng gabi sa ospital, maingat na pumunta ang babae sa kwarto ni Seo Hee-ang. Gayunpaman, hindi siya gumawa ng anumang karagdagang aksyon upang saktan si Seo Hee-ang. Sa halip, kinuhanan niya ng litrato ang mukha ni Seo Hee-ang pagkatapos ng operasyon. Nakilala ni Jongwoo ang babae at sinundan siya. Ngunit lihim siyang pinigilan ni Min Hee-yeong. Nauna nang pinalitan ni Min Hee-yeong si Seo Hee-ang. Ang babae sa kwarto ay isang pulis na nagpapanggap. Pagkaalis ng babae sa ospital, tahimik siyang sinundan ni Min Hee-yeong at Jongwoo. Sa kotse, tinawagan ng babae ang isang babae, ngunit nag-aatubili itong sagutin. Di nagtagal, bumaba ang babae sa kotse at pumasok sa isang gusali. Tila makikipagkita siya sa isang tao. Sa kabilang banda, ibinalik ng pulis na babae sa ospital si E. Napansin ni Jongwoo na maputla ang mukha niya at blanko ang kanyang mga mata. Sa kanyang pag-uwi, nakita niya ang isang video ng isang kompetisyon ni Seo Hee-ang sa malaking screen sa plaza. Naalala ang walang buhay niyang mga mata, dali-daling nagmaneho si Jongwoo pabalik sa ospital. Sa ospital, walang tigil sa pag-iyak si Seo Hee-ang at naghintay hanggang sa bumalik si Jongwoo. Nawala si Seo Hee-ang sa silid. Nakita ni Jongwoo na umakyat ang elevator sa pinakamataas na palapag. Agad na nahuli at nailigtas ni Jongwoo si Seo Hee-ang. Kaawa-awa si Seo Hee-ang. Sa tingin niya ay walang kabuluhan ang buhay pagkatapos niyang mawalan ng mukha. Sinabi ni Jongwoo na hindi nalulutas ng pagpanaw ang anumang problema. Sa pamamagitan lamang ng buhay mayroong pag-asa at sa gayon lamang natin matutuklasan ang kahulugan ng buhay. Saglit na natigilan si Seo Hee-ang sa mga sinabi ni Jongwoo. Buhay pa siya at hindi pa tapos ang kanyang buhay. Habang nililigtas ni Jongwoo si Seo Hee-ang, sinundan ni Min Hee-yeong ang babae sa isang gusali. Pagkatapos ng investigasyon, naniniwala si Min Hee-yeong na hindi kilala ng babae si Seo Hee-ang. Malamang na inudyukan siya ng ibang tao na magtapo ng asin. Sa katunayan, nakipagkita ang babae sa isang babae at sinabi sa kanya na matagumpay niyang natapos ang gawain. Gaya ng hula ni Min Hee-yeong, inudyukan siya ng babaeng ito. Ayon sa kanilang naunang kasunduan, binigyan ng babae ang babae ng pera.
Kinuha ng babae ang pera ngunit hindi umalis at sinubukan pa niyang itap ang mainit na tasa ng tsaa at ibuhos sa mukha ng kabilang babae. Agad namang naprotektahan ng kabilang babae ang kanyang mukha at mumiti lamang ang babae at huminto. Pagkatapos ay kinuha niya ang isa pang recorder at naitala ang lahat ng sinabi ng kabilang babae. Galit na sinabi ng kabilang babae na ang babae ay walang kahiyan. Hiniling ng babae sa kabilang babae na bigyan siya ng karagdagang pera upang manahimik. Pagkatapos kunin ang pera, nasiyahan ang babae at sumakay sa kotse. Sa gabing iyon, nakuha ni Min Hee-yeong ang kamera ng taxi. Nakita niyang may hawak na malaking halaga ng pera ang babae at nagpatuloy sa pag-imbestiga. Nalaman niya na ang babae ay isang kasambahay sa pamilya ng kabilang babae. Ang babaeng iyon ay asawa ng isang kinatawan ng isang modeling agency. At noong nakaraang taon, naging modelo si Seo Ki-ang ng ahensyang ito. Naniniwala si Min Hee-yeong na may nangyari sa kumpanyang ito, kaya umalis si Seo Ki-ang at humantong sa insidente ng pagbuhos ng asid. Matapos iligtas si Seo Ki-ang, naging emosyonal si Yi at muli siyang naglaro ng fencing para maglabas ng stress. Pagkatapos ng fencing, mag-isa siyang uminom ng alak. Sa isipan niya, patuloy pa rin ang mga alaala ng kanyang girlfriend. Nang malasing siya, tumawag si Min Hee-yeong at nakitang sobra ang nainom ni Yi kaya ang may-ari ng bar ang sumagot sa telepono. Nang matanggap ang balita, dali-daling pumunta si Min Hee-yeong upang sunduin si V. Sa pagkakataong ito, naghihintay ang abogado na kaibigan ni Yi sa parking lot. Dinala ni Min Hee-yeong si Yi sa parking lot at tinanong siya ng abogado na kaibigan tungkol sa plastic surgery project para sa mga biktima. Kailan matatapos ang paggawa nito ni Yi, hindi makapagbigay ng eksaktong deadline si Min Hee-yeong. Nagpaalala ang abogado na kaibigan na kapag humaharap si Yi sa mga biktima, hindi siya magiging komportable dahil siya mismo ay biktima rin ng krimen. Lumabas na 7 taon na ang nakalipas, nawala si Yi sa kanyang nobya dahil sa isang kriminal na kaso. Naniniwala ang kanyang kaibigan na ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga biktima ay patuloy na magbubukas ng sugat na sinisikap na itago ni V. Pag-uwi niya ng gabi, inihatid siya ng kanyang kasamahan sa bahay. Habang tinitingnan si Yi na lasing, napabuntong hininga na lang ang kanyang kasamahan. Hindi niya alam kung gaano katagal bago malimutan ni Yi ang sakit. Patuloy pa rin ang investigasyon sa kaso. Kinabukasan, nakatanggap si Min Hee-yeong ng balita na may isang lalaking madalas bumisita sa silid ni Seo Ki-ang. Mula sa lalaki, natuklasan ni Min Hee-yeong ang dahilan sa likod ng buong pangyayari. Ang anak ng lalaking ito ay kaibigan ni Seo Ki-ang at pareho silang naging modelo ng parehong ahensya. Naniniwala ang lalaki na ang insidente ng pagbuhos ng asid ay maaaring may kinalaman sa kinatawan ng ahensya. Sinundan ni Min Hee-yeong ang mga pahiwatig at nalaman na ang kinatawan ay kinasuhan noon ng panggigipit sa modelo. Nasa kulungan na siya ngayon at ang modelong ginipit ay nagpakamatay. Sinabi ni Min Hee-yeong kay Seo Ki-ang ang kanyang mga natuklasan. Naniniwala siya na si Seo Ki-ang ay kasama rin sa panggigipit ng kinatawan. Umaasa siyang sasabihin ni Seo Ki-ang ang katotohanan tungkol sa nangyari noon upang makamit ang hustisya para sa kanyang matalik na kaibigan. Habang nag-aalinlangan si Seo Ki-ang, pumunta sa plastic surgery hospital ang babaeng nangungutong. Plano niyang gamitin ang perang ibinigay ng asawa ng kinatawan para sa plastic surgery. Sa sandaling ito, hinuli ng junior ni Min Hee-yeong ang babae. Noong nakaraang gabi, natukoy ni Min Hee-yeong at ng kanyang junior ang kinaroroonan ng babae. Nagpapanik ang babae, ngunit sinubukan pa rin sinungaling. Nagsinungaling siya na ang pera ay bonus mula sa asawa ng kinatawan. Agad na ipinakita ng junior ang ebidensya na pinatunayan na ang babae ay lihim na pumasok sa silid ng pasyente at kumuha ng litrato ng lalaki, kaya sumuko na ang babae. Kasabay nito, hinarang ni Min Hee-yeong ang asawa ng kinatawan. Dinala niya ito sa istasyon ng pulisya dahil sa krimen na pakikipagsabuatan sa pag-udyok ng pananakit sa iba. Sa istasyon ng pulisya, agad na umamin ang babae upang protektahan ang kanyang sarili. Ibinigay niya ang recorder na naglalaman ng kanyang pag-uusap sa asawa ng kinatawan. Kasabay nito, inamin niya na lahat ay inudyukan ng asawa ng kinatawan. Ibinigay din niya ang voicemail na pag-uusap nila ng asawa ng kinatawan. Naglalaman ito ng detalyadong plano ng krimen ng dalawa. Sa kumpletong ebidensya, wala nang nagawa ang asawa ng kinatawan kundi sabihin ang totoo sa pulisya. Nakulong ang asawa ng kinatawan dahil dito. Para makapaghiganti, nagpa siya ang mag-asawa na saktan si Seo Ki-ang. Di nagtagal, nalantad ang kanilang masasamang gawain sa media. Nang makita ang balita, hindi maiwasang maalala ni Seo Ki-ang ang nakaraan. Sa panahong iyon, hindi sinasadyang nakita ni Seo Ki-ang na ginigipit ng kinatawan ang kanyang kaibigan. Sa labas, hindi niya ipinagtanggol ang kanyang kaibigan. Ngunit sa totoo lang, lihim niyang kinunan ang eksena sa harap niya at alam na niya ngayon ang pagkakakilanlan ng nag-udyo. Lihim na kinuha ni Seo Ki-ang ang gunting ng nurse at itinago ito sa kanyang katawan. Sa kabilang banda, ipinakita ng kasamahan kay Jongwoo ang balita tungkol sa kaso ni Seo Ki-ang. Tila wala pa ring pakialam si Jongwoo, ngunit napansin ng kanyang kasamahan na tinitingnan niya ang mga larawan ng pinsala sa mukha ni Seo Ki-ang. Malinaw na interesado siya sa pasyenteng ito. Pagkaalis sa opisina, nakita ni Jongwoo si Seo Ki-ang na nakasuot ng sombrero at aalis na sana. Nakita rin niya ang gunting na tinatago niya sa kanyang bulsa at naghinala siya na gusto niyang gamitin ang gunting para saktan ang asawa ng kinatawan na nag-udyok sa krimen.
Agad siyang pinaalalahanan ni Jongwoo na ang layunin ng gunting na ito ay palitan ang ghost at hindi ito makakasakit ng sinuman. Umaasa siyang hindi magsasayang ng oras si Seo Okeyang sa mga walang kabuluhang bagay. Tila nabasag si Seo Okeyang at naisip na hindi mawawala ang mga pilat sa kanyang mukha. Nagbigay si Jongwoo ng isa pang mainit na paalala na maaaring hindi ganap na maalis ang mga pilat. Ngunit maaari itong itago sa pamamagitan ng skin grafting. Pinayuhan niya si Seo Okeyang na huwag gumawa ng hangal na bagay at ang tunay na paraan upang makaganti ay mamuhay ng mabuti. Sa halip na sumuko sa buhay tulad ng nais ng salarin. Ang mga salita ni Jongwoo ay nakaantig kay Seo Okeyang. Tama nga, kung padalos-dalos siyang gusto niyang maghiganti, hindi ba iyon ang eksaktong layunin ng asawa ng kinatawan? Pagkatapos, tinanggap ni Seo Okeyang ang alok ni Ujin at nagpatuloy sa skin grafting surgery. Naghihintay si Min Hyong sa labas ng operating room. Sa pagkakataong ito, kusang ibinigay ni Ujin ang surgical record kay Min Hyong. Agad na nagpasalamat si Min Hyong kay Ujin dahil kahit nahuli ng pulis ang kriminal, hindi rin matutulungan ang biktima na maibalik ang kanyang hitsura. At ang pag-iral ng isang plastic surgeon ay nakasalba sa biktima sa ilang antas. Sa pananaw ni Min Hyong, ang paghubog muli ng mukha ay lubos na nakakatulong sa emosyonal na paggaling ng biktima. Nagpapagaling ang plastic surgeon ng mga sugat at sa parehong oras, tinutulungan din nila ang pasyente na pagalingin ang kanilang mga panloob na pilat. Pagkatapos magsalita ni Min Hyong, nanatiling walang pakialam si Ujin. Pagkatapos ay inilagay ni Min Hyong ang isang chocolate sa bulsa ni Ujin at sinabing kumain siya ng asukal at huwag nang maging tensyonado pa. Pagkatapos sumailalim sa skin grafting surgery, bumalik si Seo Okeyang sa finals ng modeling competition. Bagaman hindi perpekto ang mukha ni Seo Okeyang sa pagkakataong ito, naglalabas siya ng kumpiyansa at tapang na wala siya noon. Sa isang panayam, binanggit ni Seo Okeyang ang payo na ibinigay sa kanya ng plastic surgeon. Dahil sa sinabi ng doktor, nagpasya siyang hindi hayaang diktahan ng kriminal ang kanyang buhay. Hindi na niya tinatago ang kanyang pilat at sa halip ay ipinakita niya sa lahat ang kanyang tapang at kagandahan ng kanyang puso. Sa huling pagtatasa, nabigo si Seo Okeyang sa kompetisyon. Gayunpaman, nakakagulat na upang hikayatin ang matatag na espiritu ni Seo Okeyang, pinili siya ng isang sikat na kumpanya ng pabango bilang kanilang kinatawan. Para kay Seo Okeyang, ito ay tiyak na muling pagsilang. Nang makita ang resulta ng kompetisyon, pinalakpakan siya ng mga tao sa istasyon ng pulisya at ospital. Ang pinakamasaya sa kanila ay si Jongwoo. Nang siya ay nag-iisa, kinuha ni Jongwoo ang chocolate na ibinigay ni Min Hyong at tinikman ito. Mayroon siyang isang mahinang ngiti. Nang gabing iyon, sinundan ng misteryosong lalaki na pinaghihinalaang nanakit sa gusali, si Jongwoo. Natuklasan ni Jongwoo ang kabilang partido at pinasuko ito. Ngunit, sa hindi inaasahang pagkakataon, kinuha ng lalaki ang kutsilyo at mabilis na tumakas. Kasabay nito, nakita ni Min Hyong si Jongwoo na humahabol sa isang tao at sinundan siya. Tinawag ng misteryosong lalaki sa likod si Min Hyong, pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang maskara at ibinunyag ang kanyang mukha. Nagulat si Min Hyong dahil ang lalaki ay ang kanyang nakatatandang kapatid. Ilang taon na ang nakalipas, naging patrol officer si Min Hyong sa lugar na ito. Ang unang ulat na natanggap noon ay isang kaso ng pananakit sa isang apartment building. Ang pinaghihinalaang salarin ay ang nakatatandang kapatid ni Min Hyong. Upang imbestigahan ang katotohanan, uminom ang kanyang kapatid ng gamot at pumasok sa kalapit na bahay at sinaktan ang isang dalagita. Dahil sa sapat na ebidensya at may dating kaso pa ang kanyang kapatid, agad siyang nahuli. Pagkatapos mahuli, sumigaw ang kanyang kapatid na siya ay inosente at sinabi kay Min Hyong na tulungan siyang muling imbestigahan ang kaso. Ngunit ayaw ni Min Hyong na makisangkot sa ganoong kasamang kapatid. Sa detention center, sinigawan niya ang kanyang kapatid at dali-daling umalis. Ngayon, tinanong ni Min Hyong ang kanyang kapatid kung bakit niya sinusundan si Jongwoo. Paliwanag niya, nasira ang kanyang buhay dahil kay Jongwoo. Noong panahong iyon, tila si Jongwoo ay sangkot sa kaso ng kanyang nakatatandang kapatid. Hindi pa rin nakinig si Min Hyong sa paliwanag ng kanyang kapatid at sinubukang pusasan siya ng puwersa. Hindi pumayag ang kanyang kapatid at sa kanilang pagtatalo, nakaganti siya kay Min Hyong at nakatakas siya. Sa pagkakataong ito, humabol si Jongwoo at tinanong si Min Hyong kung nakita ba niya ang mukha ng misteryosong lalaki. Pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, pinili ni Min Hyong na manahimik. Ayaw niyang may makaalam sa kanyang ugnayan sa kanyang kapatid. Napansin ni Jongwoo na pisikal na nasaktan ang braso ni Min Hyong at kailangan agad itong gamutin. Gayunpaman, matigas ang ulo ni Min Hyong. Paulit-ulit niyang sinabi na ayos lang siya at hindi pinansin ang sugat at nagmamadaling umalis. Pagkatapos, natuklasan ni Min Hyong na ang araw na tumakas ang kanyang kapatid ay nagkataon din na araw na bumaba ang lalaking naghulog kay Ru mula sa rooftop. Nakipagkita si Min Hyong sa anak ng lalaking naghulog kay Ru mula sa gusali. Sinabi ng babae kay Min Hyong na ang lalaking ito ay dumalo sa libing ng kanyang ama. Sa sandaling ito, nagsimulang maghinala si Min Hyong na ang kanyang kapatid ay sangkot sa kasong ito. Pagkatapos, tiningnan ni Jongwoo ang kifi at nakita ang lalaking sumusunod sa kanya na may dalang kutsilyo. Naalala ni Jongwoo ang sinabi ni Min Hyong. Naghinala siyang ang lalaki ay si Jin Suk, ang
kapatid ni Min Hee-yong na may galit sa kanya. Siyempre, walang alam si Jong-woo sa relasyon ni Min Hee-yong at Jin-soo. Pumunta si Jong-woo sa istasyon ng pulisya at nagtanong tungkol sa tala ng paglaya ni Jin-soo. Ngunit sa kasamaang palad ay tinanggihan siya ng pulisya. Nagkataon na tumawag si Min Hee-yong. Hindi sinasadyang naiwan niya ang kanyang telepono sa ospital ni Jong-woo. Sinabi ni Jong-woo kay Min Hee-yong na pumunta sa kanyang bahay para kunin ito. Walang nagawa si Min Hee-yong kundi pumunta doon sa elevator ng gusali ni Jong-woo. Nakilala ni Min Hee-yong ang isang delivery man na may kakaibang ugali habang kausap ang kanyang kaibigan sa telepono. Sabi niya, kung may taong hindi magbabayad sa delivery, tiyak na bibigyan niya iyon ng leksyon. Sa panahong iyon, hindi ito pinansin ni Min Hee-yong. Hindi inaasahang pagkaraan ng ilang sandali, may narinig na hiyaw ng isang babae mula sa katabing bahay. Agad na tumakbo si Min Hee-yong doon at nakita ang delivery man na tumatakas at ang isang lalaki sa katabing bahay ay nasugatan. Agad na binigyan ni Jong-woo ng first aid ang lalaki. Nasugatan ang mukha ng lalaki dahil sa pagkakabangga sa salamin. Ngunit sa gabi, hindi siya makahanap ng angkop na ospital para sa operasyon. Kusang tinanggap ni Jong-woo ang lalaking ito sa kanyang plastic surgery hospital. Napansin ni Min Hee-yong na nahulog ang sombrero ng delivery man sa bahay ng binata, kaya hinabol niya ito at nahuli. Pagkatapos, isinalaysay ng babaeng kasama ng binata ang nangyari kay Min Hee-yong. Sinabi ng babae na siya at ang binata ay magpinsan. Noong dumating ang delivery man sa pinto, hindi sinasadyang nahulog ng babae ang pera sa sahig. Nang binayaran ang pagkain, agad na nagalit ang delivery man at itinulak ang pinto papasok sa bahay. Upang pigilan siya, nagkaroon ng gulo ang kanyang pinsan sa kanya. Pagkatapos, itinulak siya ng lalaki sa salamin at nasugatan ang kanyang pinsan. Gayunpaman, sinubukan pa rin ng delivery man na bigyang katwiran ang kanyang sarili. Nagsimula siyang magkwento na nang pumasok siya, itinulak siya ng lalaki sa sahig. Pinagbintangan siya ng magpinsan. Hindi siya pinaniwalaan ni Min Hee-yong. Nag-imbestiga siya at nalaman na may record ng krimen ang lalaki at kasalukuyang nasa probation. Nang makita na hindi siya pinaniwalaan ng pulisya, nag-init ang ulo ng delivery man at nawalan ng kontrol sa sarili. Nakinita ni Min Hee-yong ang lalaki sa harapan niya at naisip ang kanyang kapatid. Pagkatapos mahuli ang kanyang kapatid, nawalan din ito ng kontrol sa sarili sa pagtatanggol sa sarili. Sa kabilang banda, inooperahan ni Ujin ang nasugatang binata. Ang sugat sa baba ng binata ay mas malalim kaysa sa ibang bahagi ng mukha. Bukod pa rito, may mga pasa sa braso ng binata, tila resulta ng puwersa mula sa labas. Nakita ng direktor ang kabutihan ni Ujin para sa pasyente. Dati, napagkasunduan nilang tanggapin lamang ang 3 pasyente para sa libreng charity surgeon. Ngunit ang binata na ito ay ang pang-4 na. Naniniwala ang direktor na ang ginawa ni Ujin ay ang likas na ugali ng isang doktor. Sa kabilang banda, kinuhanan ni Min Hee-yong ng pahayag ang nasugatan. Ang sinabi ng binata ay kapareho ng sinabi ng kanyang pinsan. Pareho nilang sinabi na ang delivery man ay pansamantalang nagalit at naging dahilan ng insidente. Walang pagdududa si Min Hee-yong. Sa oras na ito, tinawag ni Ujin si Min Hee-yong na pumunta sa kanyang klinika upang gamutin ang kanyang sugat. Sa proseso, sinabi ni Jong-woo na may sumusubaybay sa kanya at mayroon na siyang suspect. Humiling siya kay Min Hee-yong na kumpirmahin kung nakalaya na sa bilangguan ang suspect. Upang maiwasan ang pagkadiskubre ng kanyang relasyon sa kanyang kapatid, agad na tumanggi si Min Hee-yong, kaya naman ibinaling ni Jong-woo ang usapan sa nasugatan at pinakita kay Min Hee-yong ang piraso ng salamin na kinuha mula sa baba ng binata. Ito ang pinakamalalim na sugat sa mukha ng binata. Iba rin ang hugis at direksyon ng sugat kumpara sa ibang sugat. Nagdududa si Jong-woo na ang sugat sa kanyang baba ay hindi dulot ng salamin kundi ng pisikal na puwersa. Sa puntong ito, nagsimulang magduda si Min Hee sa tunay na kalikasan ng buong kaso. Pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ng binata upang mangalap ng ebidensya. Sa bahay ng binata, nakita ni Min Hee ang isang matalik na larawan ng binata at ng tinatawag niyang pinsan. Napagtanto niya na hindi normal ang kanilang relasyon. Samantala, matagumpay ang operasyon ng binata. Pagkatapos ng operasyon, tinanong ng pinsan ang tungkol sa ulat ng doktor. Ayon sa regulasyon, ang pangunahing doktor ay dapat mag-analisa ng sugat ng biktima. Kasabay nito, dapat niyang isulat ito sa ulat at ibigay ito sa pulisya. Mukhang interesado ang pinsan sa nilalaman ng ulat. Hindi sumagot si Jong-woo. Napansin din ng junior ni Min Hee-yong ang isang kahina-hinalang punto. Ipinakita ng kamera sa gusali na mula nang pumasok ang binata sa gusali, hindi pa siya nakakalabas. Bukod pa rito, pagkatapos makipag-ugnayan sa kanyang pamilya, nalaman niyang walang kamag-anak ang binata sa Seoul. Samantala, nakita ni Jong-woo ang isang eavesdropping device na lihim na inilagay sa ilalim ng kanyang desk. Naalala ni Jong-woo na minsang pumunta ang binata sa kanyang opisina para hanapin siya at nagduda rin siya. Bukod pa rito, nakita ni Jong-woo ang isang pasyente na sumailalim sa operasyon sa tiyan na nagtatago sa pinto at nakikinig sa pag-uusap sa pagitan ng binata at ng kanyang pinsan. Sinabi ng lalaking sumailalim sa operasyon sa tiyan kay Jong-woo na magkaklase sila ng binata. Ang tinatawag na pinsan ay hindi pinsan kundi isang trainee teacher sa kanilang paaralan. Hindi normal ang relasyon ng dalawa. Sa hapon, inilabas ang binata mula sa ospital. Pumunta si Min Hee sa bahay ng binata at ng kanyang pinsan. Dahil pinaghihinala ang nagsinungaling ang pinsan, dumating si Min Hee upang dalhin siya sa istasyon para sa investigasyon. Sa desperasyon, sinabi ng pinsan kay Min Hee ang tungkol sa tunay na relasyon niya sa binata. Lumalabas na sa araw ng insidente, mayroong malaswang video ang binata niya sa kanyang kamay.
Nakiusap siyang maghiwalay na sila, ngunit ginamit ng binata ang video para takutin siya. Nang araw na iyon, nagkaroon sila ng alitan dahil sa isyong ito. Sa gitna ng pag-aaway, hindi sinasadyang nabasag ng binata ang salamin. Para maiwasan ang pagkalantad ng video, wala siyang ibang magawa kundi sisihin ang delivery man. Bukod pa rito, malapit na ang teacher appointment exam upang mapanatili ang kanyang trabaho. Itinago niya ang kanyang relasyon sa estudyante. Bagaman sinasabi ng babae na biktima rin siya, iginiit pa rin ni Minhee na sumailalim siya sa investigasyon. Sa puntong ito, biglang nagbago ang tono ng babae. Hindi na siya mukhang kaawa-awa kundi walang pakialam. Hindi nagbago ang desisyon ni Minhee. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nag-react ang binata at pinatulog si Minhee mula sa likuran. Kaagad pagkatapos, kinuha ng babae ang kutsilyo, inilagay sa kamay ng binata at inutusan siyang tapusin si Minhee. Sa sandaling ito, tumunog ang doorbell. Dumating si Jongwoo. Mula sa sinabi ng pasyente na sumailalim sa operasyon sa tiyan, nalaman ni Jongwoo na ang pamilya ng babae ay may mataas na reputasyon. Ang babae ay napakatigas ang ulo at walang pakialam. Noong una, isang dating kaklase ang nagkalat ng chismis tungkol sa relasyon niya at ng estudyante. Pagkatapos, ang kaklaseng iyon ay nahulog mula sa rooftop at natulog magpakailanman. Noong panahong iyon, may chismis na siya at ang estudyante mismo ang tumawag sa kaklase sa rooftop at itinulak ito pababa. Ngunit ngayon, nang makita niyang nag-aalinlangan ang binata, sinampal niya ang mukha nito. Sinabi niya na gawin niya ang ginawa niya noong itinulak niya ang isang tao mula sa itaas. Naramdaman ni Jongwoo ang panganib sa labas ng pinto at baliw na binuksan ito. Sa loob ng silid, malapit na sanang saksakin ni Minhee ang binata, ngunit buti na lang at nakapasok si Jongwoo sa tamang oras. Nagising din si Minhee sa tamang oras. Nakita ito ng babae at sinubukan niyang isisi ang lahat sa binata. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, binuksan ni Minhee ang recording sa kanyang telepono bago siya pumasok sa pinto. Ang lahat ng sinabi ng babae ay naitala ng detalyado. Nang makita niyang nabunyag ang lahat, wala siyang nagawa kundi sabihin ang katotohanan. Lumabas na nag-away sila noong panahong iyon. Sa gitna ng pagtatalo, hindi sinasadyang nabangga ng binata ang salamin. Pagkatapos masugatan ang binata, patuloy siyang inabuso ng babae. Sa sandaling ito, kumatok ang delivery man. Ginamit ng babae ang pagkakataon para sisihin ang delivery man sa lahat. Pagkatapos ng investigasyon, napatunayan na minanipula ng babae ang isipan ng binata sa loob ng isang taon. Ipinagkulong pa niya ang binata sa sarili niyang bahay. Sa sapat na ebidensya, ang delivery man na pinagkamalan ni Minhee ay pinalaya. Humingi ng paumanhin si Minhee sa kanya, ngunit alam ng binata na nagkamali si Minhee sa pag-iisip na siya ang maisala na hindi niya sinunod ang tamang proseso. Pero mula pa sa simula, tumanggi siyang pakinggan ang depensa nito dahil mayroon itong criminal record. Sa katunayan, mayroon niyang preconception si Minhee laban sa mga may criminal record at ang dahilan ay ang kanyang kapatid. Sa gabi, umuwi si Minhee at tinanong ang kanyang ina tungkol sa kanyang kapatid. Gusto niyang malaman kung saan pumunta ang kanyang kapatid noong araw na nakalaya ito. Pagkatapos marinig ito, kinuha ng kanyang ina ang impormasyon sa credit card ng kanyang anak noong araw na iyon. Hindi tulad ni Minhee, palaging naniniwala ang kanyang ina na hindi masamang tao ang kanyang anak. Ngunit kahit na sinabi ito ng kanyang ina, hindi pa rin maalis ni Minhee ang kanyang pagdududa sa kanyang kapatid. Upang kumpirmahin kung ang kanyang kapatid ang taong nanakit sa lalaking nahulog mula sa gusali. Sinuri ni Minhee ang kamera ng taxi na nagdala sa lalaking nahulog mula sa gusali at namatay. Bumaba ang kanyang kapatid sa apartment kung saan nakatira ang lalaki. Sa pag-aalala at pagdududa, pumunta si Minhee sa isang udon noodle shop para mag-relax. Sa sandaling ito, dumating si Jongwoo, na regular ding customer ng shop. Tinanong ni Jongwoo si Minhee kung nahanap na niya ang pagkakakilanlan ng sumusubaybay sa kanya. Nagsinungaling pa rin si Minhee at sinabing hindi pa niya ito nahanap. Hindi niya gustong malaman ng sinuman na siya at ang mamamatay tao ay magkapatid. Pagkatapos, tinanong ni Minhee si Jongwoo kung bakit niya gustong imbestigahan kung nakalaya na ba ang sumusubaybay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Jongwoo na ang lalaking ito ay ang mamamatay tao na pumatay sa kanyang kasintahan 7 taon na ang nakakaraan. Sa katunayan, si Jin-suk ay pinaghihinalaang pumatay sa isang dalaga 7 taon na ang nakakaraan. Siya ang kasintahan ni Jongwoo. Tinanong ni Minhee si Jongwoo kung balak ba niyang maghiganti kay Jin-suk. Umiling siya. Sa halip, nag-aalala siya na dahil sa galit ni Jin-suk sa kanya, pinatay nito ang lalaking nahulog mula sa gusali. Agad na pinuto ni Minhee ang sinabi ni Jongwoo at sinabing si Jin-suk ang tunay na may kasalanan at mali ang sisihin ang kasintahan ng lalaki. Walang ginawang masama si Jongwoo at hindi niya kailangang sisihin ang kanyang sarili. Pagkatapos sabihin ito, uminom si Minhee ng kalahati ng kanyang inumin at umalis. Dahil dito, naalala ni Jongwoo ang kanyang kasintahan. Dati, kalahati lang ng inumin ang iniinom ng kanyang kasintahan. Gabi na sa parking lot, nakita ni Jongwoo na binomba ng pintura ang kanyang kotse na sinasabing siya ay isang mamamatay tao. Sa sandaling ito, tumawag ang kanyang kaibigang abogado at sinabi na tinulungan niya si Jongwoo na imbestigahan si Jin-suk. Nalaman niyang patuloy na inaangkin ni Jin-suk na inosente siya habang nasa bilangguan. Sinabi niya na dahil sa kasintahan ng biktima, hindi tinanggap ang investigasyon. Kinabukasan, tinulungan siya ng kanyang matalik na kaibigan na hanapin ang address ni Jin-suk. Nagmamadaling pumunta si Jongwoo doon, ngunit naroon din si Minhee. Naniniwala pa rin si Minhee na may balak maghiganti si Jongwoo.
Sinabi ni Jongwoo na pinaghihinalaan niya na hindi si Jin-suk ang talagang pumatay sa kanyang kasintahan noon. Kaya, kailangan niyang alamin ang katotohanan. Bilang karagdagan, nagtanong si Jongwoo tungkol sa pag-usad ng investigasyon sa kaso ng lalaking nahulog mula sa gusali. Gusto niyang malaman kung may kinalaman ba si Jin-suk sa kasong ito. Mukhang nataranta si Min Hee-yong. Nagsinungaling pa rin siya at sinabing hindi pa niya ito nakumpirma. Ngunit sa katunayan, nakilala ni Min Hee-yong ang anak na babae ng lalaking nahulog mula sa gusali. Nakakita ang anak na babae ng isang keychain sa balkonahe ng kanilang bahay. Akala niya ay isang alaala ito ng kanyang ama, kaya itinago niya ito. Kalaunan, natuklasan niya na may nakaukit dito na pangalan ng isang medical association. Ang tatay niya ay dating nasa bilangguan. Maaaring ang medical association na ito ay isang grupo na bumibisita sa mga bilangguan na nagbibigay ng mga pampublikong serbisyo noong panahong iyon. Bukod pa rito, si Jin-suk at ang tatay ng babae ay dating nasa isang lugar. Napakaraming nagkataon dito. Mas lalo pang nagduda si Min Hee-yong sa kanyang kapatid. Sa kasamaang palad, ang iba pang mga fingerprints sa keychain ay hindi sinasadyang nabura ng anak na babae. Dahil dito, plano ni Min Hee-yong na imbestigahan ang medical association. Pagkatapos, nahanap niya ang isang babaeng doktor na siyang nagtatag ng association. Tinanong ni Min Hee-yong ang babaeng doktor kung naaalala niya si Jin-suk. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang makita ang litrato ni Jin-suk, binanggit ng babaeng doktor ang kasintahan ni Jongwoo. Lumabas na ang babaeng doktor ay ang ina ni Jongwoo. Pagkatapos malaman ito, hindi na nagtanong si Min Hee-yong, sa halip ay nagmamadali siyang nagpaalam at umalis. Pagkatapos umalis ni Min Hee-yong, binalikan ng ina ni Jongwoo ang mga lumang litrato noong pumapasok pa ang medical association sa bilangguan. Nakita niya sa litrato si Jin-suk at ang lalaking nahulog mula sa gusali na malinaw na magkakilala. Nagpunta si Min Hee-yong para kausapin ang kapitbahay ng lalaking nahulog mula sa gusali. Nakita ng kapitbahay ang pinaghihinalaang pumatay sa lalaki noong gabing iyon. Tinanong ulit ni Min Hee-yong at sinubukang kumbinsihin ang kapitbahay na alalahanin ang mas maraming detalye. Sa kasamaang palad, masyadong madilim noon. Maliban sa hugis, walang nakita ang kapitbahay. Sa kabilang banda, hinila si Jongwoo ng kanyang kasamahang si Kim at matalik na kaibigan na si Ujin para kausapin ang kanyang ina. Gayunpaman, malamig ang relasyon ni Jongwoo at ng kanyang ina. Sinisi siya ng kanyang ina sa patuloy na pagkalugmok sa nakaraan at pag-alala sa isang taong wala na. Hindi ito inisip ni Jongwoo. Kahit 7 taon na ang nakalipas, ang kanyang kasintahan ay nananatiling malalim sa kanyang puso. Bilang karagdagan, plano ni Jongwoo na pumunta sa ibang bansa upang magtrabaho bilang isang partner doctor para sa isang proyekto. Inisip ng direktor na ang ginagawa ni Jongwoo ay pagtatangka na tumakas. Umaasa siyang maharap niya ang sakit sa kanyang puso at hindi magpanggap na maayos ang lahat. Lubos na nalungkot si Jongwoo. Wala siyang balak kalimutan ang mga hindi malilimutang alaala. Pagkatapos makipagkita sa kanyang ina, ipinagpatuloy ni Jongwoo ang kanyang pagsasanay sa fencing. Nasa isip pa rin niya ang kanyang aksidente 7 taon na ang nakalipas at ang eksena kung saan namatay ang kanyang kasintahan. Nang magising siya mula sa aksidente noong taong iyon, ang unang tanong ni Jongwoo ay kung nasaan ang kanyang kasintahan. At nang mahuli si Jin-suk at itinuring na mamamatay tao, hindi napigilan ni Jongwoo ang galit sa kanyang puso. Paulit-ulit niyang tinanong ang suspect kung bakit niya ginawa iyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin makalimutan ni Jongwoo ang itsura ng kanyang kasintahan sa kanyang wedding dress noong araw na iyon. Sa sandaling ito, dumating ang kanyang kasamahan na si Woo-jin at sinabi kay Jongwoo na baliw sa paghahanap kay Jin-suk si Min-hee. At nakumpirma na si Jin-suk at ang lalaking nahulog mula sa gusali ay magkasama sa iisang bilangguan. Batay sa saloobin ni Min-hee, napagpasyahan ni Woo-jin na ang pagkamatay ng lalaki ay tiyak na may kinalaman kay Jin-suk. Napagtanto ni Jongwoo na alam na ni Min-hee ang relasyon sa pagitan nilang dalawa, ngunit may itinatago siya sa kanya. Kaya, noong gabing iyon, muling pumunta si Jongwoo sa bahay ni Jin-suk. Binasag niya ang lock at pumasok sa silid. Bilang resulta, nakita niyang puno ang bahay ni Jin-suk ng mga balita tungkol sa kaso 7 taon na ang nakakaraan. Ang mas ikinagulat ni Jongwoo ay mayroon ding larawan ni Min-hee sa dingding. Dati, inimbestigahan ng kanyang kaibigang abogado at nalaman na may kapatid na babae si Jin-suk na isang pulis. Batay sa kamakailang pag-ugali ni Min-hee, nahulaan ni Jongwoo ang relasyon sa pagitan ni Min-hee at Jin-suk. Samantala, nakita ni Min-hee sa kanyang telepono na ang door sensor na inilagay niya sa pinto ng kanyang kapatid ay gumalaw. Napagtanto niya na maaaring nakabalik na ang kanyang kapatid, kaya agad siyang nagtungo doon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang nakita niya sa loob ng bahay ay si Jongwoo. Sinabi ni Jongwoo ang magkapatid na relasyon sa pagitan ni Min-hee at Jin-suk at pinaghihinalaan niyang may balak si Min-hee na itago ang katotohanan. Sinubukan ni Min-hee na magpaliwanag na inamin niyang may itinago siya kay Jongwoo. Ngunit hindi niya kailanman itatago ang lahat dahil ang suspect ay ang kanyang kapatid. Hindi nakinig si Jongwoo sa paliwanag. Inutusan niya si Min-hee na hanapin ang katotohanan at hanapin si Jin-suk. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Min-hee ng mensahe mula sa kapitbahay na babae. Sinabi niya na ang mamamatay tao na nakita niya noong gabing iyon ay nasa kanyang bahay. Nang maramdaman ang panganib, nagmamadaling pumunta doon si Min-hee. Kani-kanina lang ay nagpunta ang anak na babae ng lalaki sa bahay ng kapitbahay para makipag-usap. Uminom ang babae ng kaunting alak at natulog sa
sofa ng kapitbahay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ng kapitbahay na may nagtatago sa kanyang bahay. Ang taong ito ay may parehong lakad gaya ng nakita niya noong gabing iyon. At ngayon, tila ipinagkakamali niya ang babaeng natutulog sa sofa sa kapitbahay. Hinahawakan niya ang kutsilyo at planong saksakin ang mga babae. Napakalubha ng sitwasyon. Pagkatapos dumating ni Min Hyong, umalis ang misteryosong lalaki. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigla, napuno ng imahe ng kanyang kasintahan na kumakain ng isang buong buwig ng saging ang paningin ni Jongwoo. Sa ilalim ng katawan ng kanyang kasintahan ay may malalaking petals ng rosas. Sa gitna ng walang tigil na pagtawag ni Min Hee, nagising si Jongwoo. Malubhang nasugatan ang babae dahil sa atake ng misteryosong lalaki. Agad na binigyan ni Jongwoo ng first aid ang babae at dinala ito sa ambulansya. Naroon siya kasama ng ambulansya at ginagamot ang mga sugat ng babae. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng aksidente sa intersection sa unahan at kailangang dumaan ang ambulansya sa ibang daan. Sa sandaling ito, huminto ang puso ng babae at ang sitwasyon ay lubhang mapanganib. Agad na nagsagawa si Jongwoo ng chief. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, nailigtas ang babae mula sa bingit ng kamatayan. Dahil sa kakulangan ng blood transfusion packs sa ambulansya at pareho sila ng blood type ng babae, walang pag-aalinlangang nag-donate si Jongwoo ng plasma sa babae sa loob mismo ng sasakyan. Pagkatapos, dinala ang babae sa ospital. Naghintay si Jongwoo sa labas ng operating room para sa resulta. Sa kabutihang palad, nailigtas ang babae sa tamang oras at nabuhay. Ngunit dahil nasugatan ang kanyang kamay, kailangan ng nerve reconstruction. Hindi maaaring isagawa ang operasyon sa ospital at huli na kung pupunta pa sa ibang ospital. Iminungkahi ng doktor na kakilala ni Jongwoo na siya ang magpatuloy sa operasyon. Pagkatapos mag-isip sandali, pumayag si Jongwoo. Isa siyang dating surgeon. Nang gabing iyon, inilipat ang babae sa Cosmetic Surgery Hospital kung saan nagtatrabaho si Jongwoo. Habang abala siya sa operasyon, iniimbestigahan ni Min Hyong ang kaso. Ang natarantang kapitbahay ay bumalik sa eksena ng pag-atake at kinunan ito ng litrato. Sa kasamaang palad, masyadong malabo ang litrato at hindi makilala ang mukha ng salarin. Ngunit makikita na tila kinaskas ng babae ang kamay ng misteryosong lalaki. Plano ni Min Hyong na kunin ang ififi ng salarin mula sa kamay ng babae. Kasabay nito, natuklasan niya sa investigasyon na lumitaw si Jin Sok sa convenience store ngayong gabi. Gayunpaman, pagdating ni Min Hyong sa tindahan, nakaalis na ang kanyang kapatid. Pagkatapos ng operasyon, tinanong ni Jongwoo si Min Hyong kung ginawa ba ito ni Jin Sok para maghiganti sa kanya. Hindi makasagot si Min Hyong. Tulad ni Jongwoo, hindi niya maintindihan ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang pakikitungo ng kanyang kapatid kay Jongwoo. Nang gabing iyon, magkaiba ang iniisip ni Jongwoo at Min Hyong. Inisip ni Jongwoo ang impormasyon at mga larawan niya sa dingding ng bahay ni Jin Sok. Nagpunta si Min Hyong sa bahay ng kanyang kapatid upang mag-imbestiga. Nagtataka siya kung ano ang plano ng kanyang kapatid. Kinabukasan, nagising ang babae pagkatapos ng operasyon. Ngunit marahil dahil sa kakilakilabot na karanasan niya, pansamantalang hindi niya maalala ang anyo ng misteryosong lalaking nanakit sa kanya noong gabing iyon. Hinanap ni Jongwoo ang balita tungkol kay Jin Sok sa internet. Plano niyang gamitin ang mga larawan mula sa balita upang itugma at kumpirmahin sa babae kung si Jin Sok ba ang mamamatay tao noong gabing iyon. Pinigilan siya ni Woo Jin. Ang nasaktang babae ay otomatikong binlock ang kanyang mga alaala. Mas mabuting huwag muna siyang saktan sa ngayon. Kung ganoon, dapat diretso siyang sinaksak. Bakit nanakit pa ng mga inosente? Siyempre, hindi masagot ni Woo Jin ang dahilan. Hindi rin maipaliwanag ito ng superior ni Min Hee. Si Jin Sok ang pumatay sa kasintahan ni Jongwoo 7 taon na ang nakakaraan. Bakit siya may galit kay Jongwoo, ang kasintahan ng namatay? Kung galit siya kay Jongwoo, bakit pa siya mananakit ng ibang tao? Sa sandaling ito, natuklasan ni Min Hee na 7 taon na ang nakakaraan, nagkaroon ng gulo ang kanyang kapatid at si Jongwoo habang sila ay naglalakbay. Dahil dito, inilabas ang hitsura at personal na impormasyon ni Jin Sok. Siya ay binansagang pambansang mamamatay tao. Naniniwala si Min Hee na ito ang dahilan kung bakit kinamumuhian ni Jin Sok si Jongwoo. Nang malaman ang magkapatid na relasyon sa pagitan ni Jin Sok at Min Hee, inutusan ng superior si Min Hee na umurong sa kaso. Iniisip pa rin ni Jongwoo ang motibo ni Jin Sok sa pagtarget sa kanya. Samantala, nakipag-ugnayan siya sa kanyang kaibigang abogado at hiniling sa kanya na magtanong tungkol sa pag-usad ng investigasyon sa kaso ni Jin Sok. Kailangan niyang malaman kung bakit gumawa ng gulo si Jin Sok para sa kanya matapos lang niyang makalaya. Bagaman inutusan siya ng kanyang superior na umurong sa kaso, palihim pa ring nag-imbestiga si Min Hee. Nagsimulang kumuha si Min Hee ng mga libro mula sa bahay ng kanyang kapatid. Natuklasan niyang lahat ito ay mga libro tungkol sa paglilitis muli sa mga kaso. Napagtanto ni Min Hee na tila naghahanap ng ebidensya ang kanyang kapatid. Plano niyang mag-apply para sa isang bagong paglilitis upang linisin ang kanyang pangalan. Sa puntong ito, nagduda si Min Hee sa motibo ng kanyang kapatid sa paglapit kay Jongwoo. Baka hindi para saktan siya, kundi para kumpirmahin ang
ang isang bagay kay Jongwoo. Inilabas ang warrant of arrest laban kay Jinsuk. Agad na nagtungo sina Jongwoo at Minhee sa bahay ni Jinsuk. Sa kasamaang palad, narinig agad ito ng suspect at tumakas na. Nang gabing iyon, naghihintay si Jongwoo sa ibaba ng bahay ni Jinsuk. Sa sandaling ito, may balita mula sa ospital na may pasyenteng nangangailangan ng emergency. Iniling kay Jongwoo na bumalik agad. Wala siyang magawa kundi bumalik sa ospital. Ang emergency patient ngayong gabi ay isang female celebrity. Hindi pa nagtatagal, sumailalim siya sa butt augmentation surgery. Ngunit dahil sa kanyang pagmamadali na bumalik sa paggawa ng action scenes, naalis ang kanyang butt implants. Gayunpaman, sa panahon ng konsultasyon, mukhang nalilito si Jongwoo. Matapos niyang ipaliwanag ang sitwasyon sa babae, nagmamadali siyang umalis sa consultation room. Sa sandaling ito, tumawag ang kanyang kaibigang abogado at may sinabing isang bagay kay Jongwoo. Pumunta raw si Jinsuk sa law firm ngayong gabi para hanapin ang abogado. Umasa siyang matutulungan siya ng abogado na manalo sa kanyang petition for retrial. Upang bayaran ang bayad sa abogado, nagtrabaho si Jinsuk sa isang kasino. Bago umalis, nagmamadaling ipinaliwanag ni Jongwoo ang sitwasyon sa operasyon sa kinatawan ng celebrity. Gayunpaman, iginiit ng celebrity na magpa-operasyon ngayong gabi. Walang nagawa si Jongwoo kundi manatili sa ospital. Pagkatapos ng operasyon, agad na nakipag-ugnayan si Jongwoo sa kanyang kaibigang abogado para magtanong tungkol sa sitwasyon. Nalaman ng kaibigang abogado ang maraming clues mula kay Jinsuk. Kinumpirma ni Jinsuk na uminom siya ng gamot noong gabing iyon, 7 taon na ang nakakaraan. Ngunit sigurado siyang hindi niya sinaktan ang kasintahan ni Jongwoo. Inamin pa ni Jinsuk na nakita niyang may nagmamadaling tumakbo palabas ng bahay ng kasintahan ni Jongwoo noong gabing iyon. Pinaghihinalaan niyang ang taong ito ang nasa likod ng insidente. Siyempre, hindi sinabi ng abogada kay Jongwoo kung sino ang tinutukoy ni Jinsuk. Naging curious si Jongwoo kaya nagmadali siyang umalis sa ospital. Gayunpaman, pag-alis ni Jongwoo, biglang bumaba ang oxygen level sa dugo ng celebrity na nagresulta sa hirap sa paghinga. Nakipag-ugnayan ang direktor sa ospital kay Jongwoo. Ngunit hindi niya sinasagot ang telepono habang nagmamaneho. Sa kritikal na sandali, pumasok si Woojin sa operating room upang palitan si Jongwoo. Sa kabilang banda, dumating si Jongwoo sa istasyon ng pulisya at nakita niyang pinamumunuan ni Min Hee-yong ang kanyang koponan patungo sa isang lugar. Natanggap ng mga pulis ang ulat na dinala si Jinsuk sa construction site. Sinundan ni Jongwoo ang kotse ni Min Hee-yong. Dumating si Min Hee-yong sa construction site, ngunit walang bakas ni Jinsuk. Sinubukan ni Jinsuk na tumakas, ngunit naharang siya ni Jongwoo. Tinanong ni Jongwoo kung bakit siya target ni Jinsuk. Sinabi ni Jongwoo na dahil hindi niya sinaktan ang nobya ni Jongwoo. Sa katunayan, nakulong si Jinsuk ng 7 taon, ngunit hindi niya pa rin alam ang motibo ng paggawa ng masama sa iba. Sinabi din ni Jongwoo kay Jongwoo na nang pumasok siya sa bahay ng nobya niya ng gabing iyon, nakita niya itong nakahiga sa isang pool ng strawberry syrup. Sinabi ni Jinsuk na nang ilipat siya, nagkaroon siya ng alitan kay Jongwoo at inakusahan siya ng tangkang pananakit sa iba para mabura ang ebidensya at maibintang sa kanya ang kasalanan. Biglang naintindihan ni Jongwoo ang ibig sabihin ni Jinsuk. Sinabi ni Jinsuk na ang totoong may kasalanan sa pananakit sa kanyang nobya ay si Jongwoo. Sa sandaling naisip ito, naaalala ni Jongwoo ang nangyari sa gabi ng insidente. Tila nakita niya ang kanyang nobya na nakahiga sa sahig at puno ng dugo, at tila puno ng plasma ang kanyang mga kamay. Habang nag-aaway sila, dumating si Min Hee-yong kasama ang kanyang koponan. Nahuli si Jinsuk dahil sa hinalang sinaktan ang anak ng lalaking bumagsak mula sa gusali. Kahit ayaw niyang maniwala dahil sa sinabi ni Jinsuk, ay nagsimulang mag-alinlangan si Jongwoo sa sarili niya. Pumunta siya sa bar para uminom dahil sa lungkot at inuwi siya ni Woojin. Sinabi ni Jongwoo kay Woojin na naaalala niya ang huling itsura ng nobya niya. Nagtataka si Woojin dahil nangyari ang aksidente ni Jongwoo sa daan patungo sa bahay ng nobya niya noong araw ng krimen. 3 araw siyang bago nagising at hindi niya nakita ang huling itsura ng kanyang nobya nang mamatay ito. Nag-alala si Jongwoo at tinanong si Woojin tungkol sa aksidente ng araw na iyon. Sa kasamaang palad, hindi rin alam ni Woojin dahil nasa ibang bansa siya ng araw na iyon. Pinayuhan ni Woojin si Jongwoo na mas mabuting umalis siya ng bansa sa lalong madaling panahon bago siya masangkot kay Jinsuk. Sinabi rin ng direktor kay Jongwoo na umalis sa bansa sa susunod na linggo. Dinala pa niya ang mga dokumento para sa pag-aproba ng proyekto. Ang dahilan ng direktor para rito ay naging irresponsable si Jongwoo sa pasyente habang nag-opera. Kailangan niyang pumunta sa ibang bansa upang ayusin ang kanyang estado sa lalong madaling panahon. Sa araw na iyon, bumalik sa ospital ang sikat na artista na sumailalim sa butt implant. Minura niya si Jongwoo dahil sa pag-iwan sa mga pasyente para sa personal na dahilan. Kung hindi nalaman ng direktor at ng mga kasamahan niya na maihika ang artista noong operasyon kahapon, at agad na nagamot, malamang nasa panganib ang buhay niya. Ngunit sa totoo lang, ang pagpuna ng sikat na artista kay Jongwoo ay isang palabas lamang na sinadya ng direktor na ipalabas. Ang layunin ay para magkasala si Jongwoo sa pasyente. Epektibo talaga ang pamamaraan ng direktor. Pagkatapos noon, nagpadala si Jongwoo ng mensahe na nangangakong mabilis na tatapusin ang mga gawain sa ospital at aalis ng bansa. Bukod pa rito, naaprubahan din si Jongwoo na maging doktor na partner sa ibang bansa. Lumalabas na ginamit ng kanyang ina ang posisyon niya bilang presidente ng Medical Association para ipadala ang kanyang anak sa ibang bansa upang makatakas sa gulo.
Matapos mahuli si Jin-suk, nanatili siyang tahimik sa harap ng mga pulis. Sa katunayan, ng gabi ng insidente, nakita ni Jin-suk na may tumatakbong lumabas mula sa bahay ng kanyang kapitbahay. Nakita niyang bukas ang pinto ng bahay ng kanyang kapitbahay, kaya pumasok si Jin-suk pagkatapos uminom ng gamot. Ang resulta, nakita niya ang kanyang kapitbahay na patay na. At sa pag-aalala, nahawakan niya ang kutsilyo na puno ng sarsa, kaya di napagkamalan siyang mamamatay tao. Iimbestigahan ni Min Hee-yong si Jong-woo. Gayunpaman, hindi siya naniniwala sa kanyang kapatid, kundi sa ebidensya lamang. Ngunit mabilis na natuklasan ni Min Hee-yong ang mga kahina-hinalang punto sa ulat ng kaso noong taon na iyon. Natuklasan niya na ang isa sa mga pulis na kasama sa investigasyon ay ang kanyang superior. Pagdating ng gabi, hinanap ni Min Hee-yong ang kanyang superior. Ang tanging nawawalang bahagi sa investigasyon ng kaso ay ang nobyo ng babae at ang ruta ng insidente ni Jong-woo ng gabing iyon. Sumagot ang superior na naaksidente si Jong-woo at nawala ng malay. Patuloy na ipinahayag ni Min Hee-yong ang kanyang pagdududa. Sa katunayan, walang dokumento na nagkukumpirma sa aksidente ni Jong-woo ng araw na iyon. Ibig sabihin, walang impormasyon tungkol sa oras, lugar, at driver ng aksidenteng ito. Hindi masagot ng superior ang tanong ni Min Hee-yong, kaya binago niya ang usapan. Sa madaling salita, si Min Hee-yong ay kapatid ng salarin, huwag mong kalimutan ang iyong pagkatao. Pagkatapos mong mag-imbestiga at matuklasan na nang inatake ang anak ng lalaking bumagsak mula sa gusali, nakikipag-away si Jin-suk sa isang tao sa kasino. Kasama ang kamera at saksi, kasama na ang resulta ng test. Ang mga galos sa kuko ng babae ay naipahayag na rin. Ang resulta ay hindi tugma sa STE ni Jin-suk kaya ginaabsuelto si Jin-suk. Hinabol siya ni Min Hee-yong palabas at sinabi sa kanya ang tungkol sa aksidente sa kotse ng araw na iyon. Tinanong ni Jin-suk si Min Hee-yong tungkol sa kanyang pagdududa. Kailan nangyari ang aksidenteng iyon, bago ba o pagkatapos mamatay ang kanyang nobya? May ebidensya ba na nagpapatunay na nangyari ang aksidenteng ito? Hindi agad nasagot ni Min Hee-yong ang tanong ng kanyang kuya. Sa sandaling iyon, dumating si Jong-woo sa istasyon ng pulisya at tinanong ang tungkol sa relasyon ni Jin-suk sa dalawang kaso na may kinalaman sa lalaking bumagsak mula sa gusali at sa kanyang anak. Sumagot si Min Hee-yong na wala pang ebidensya na may kinalaman si Jin-suk. Dahil dito, nagtapos si Jong-woo na hindi si Jin-suk ang naghahanap sa kanya para maghiganti. Pagkatapos, sinabi ni Min Hee-yong kay Jong-woo ang kanyang mga pagdududa tungkol sa aksidente sa kotse. Partikular na walang paraan para malaman ang oras at lugar ng aksidente. Nang gabing iyon, nagdaos na paalamang party ang mga kasamahan ni Jong-woo sa ospital. Hindi pa rin dumadating si Jong-woo dahil iniisip pa rin niya ang sinabi ni Min Hee-yong. Bumalik si Jong-woo sa ospital na may pag-aalala sa mukha. Naghihintay ang pamilya ng isang pasyente sa ospital. Sinabi ng babae na 7 taon na ang nakararaan, iniligtas ni Jong-woo ang kanyang kuya na naaksidente. Ngayon, dumating siya upang magpasalamat kay Jong-woo bago siya umalis ng bansa. Nagkataon na ang gabi na iniligtas ni Jong-woo ang lalaki ay parehong gabi na naaksidente ang nobya niya. Sinabi ng babae na pagkatapos ng emergency, nakita niya si Jong-woo na tinawag ang pangalan ng kanyang nobya sa telepono. Pagkatapos ay nagmamadali siyang tumakbo palabas ng ospital at muntik nang maaksidente. Totoo, muntik na siyang maaksidente, hindi na aksidente. Ayon sa babae, pagkatapos muntik maaksidente si Jong-woo, sumakay siya ng taxi at umalis. Nabigla si Jong-woo sa sinabi ng babae, hindi siya dumalo sa paalamang party ng gabing iyon. Sa halip, pumunta siya sa ospital kung saan siya nagtatrabaho 7 taon na ang nakakaraan upang tingnan ang mga emergency room records ng gabing nangyari ang insidente. Habang nag-iimbestiga, narinig ni Jong-woo ang isang junior sa ospital na lihim na tumatawag sa kanyang ina. Pumunta si Jong-woo sa ospital para bisitahin ang kanyang ina. Nagdududa siya na binuo ng kanyang ina ang kwento tungkol sa aksidente upang protektahan siya. Nakita niyang balisa ang kanyang ina at ayaw niyang ikwento ang nangyari noong taon na iyon. Lalo pang nagduda si Jong-woo at naisip na nagsinungaling ang kanyang ina sa pulisya. Hiniling niya sa kanyang ina na sabihin ang eksaktong oras at lugar ng aksidente noong taon na iyon, ngunit tumanggi pa rin siyang magpaliwanag. Galit na umalis si Jong-woo at bumalik sa cosmetic hospital. Biglang nagdesisyon si Jong-woo na gawin ang facial reconstruction surgery sa anak ng lalaking bumagsak mula sa gusali. Sa ganitong paraan, tiyak na maantala ang kanyang nakaplanong pag-alis sa ibang bansa. Malinaw na may balak si Jong-woo na hanapin ang katotohanan noong taon na iyon. Sa kabilang banda, nakahanap si Min Hee-yong ng isa pang criminal investigator na kasama rin sa investigasyon. Ayon sa ulat ng insidente, ang aksidente sa kotse ni Jong-woo ay mayroon lamang testimonya ng kanyang ina bilang saksi na na-record. Sa pananaw ng pulis, talagang mayroong hindi tama sa pangyayaring ito. Noong panahong iyon, nag-imbestiga siya at natuklasan na talagang naaksidente si Jong-woo ng gabi ng insidente. Sinabi ng ina ni Jong-woo sa pulis na ang kanyang anak ay naaksidente sa harap mismo ng ospital kung saan siya nagtatrabaho. Ngunit ang lokasyon ng aksidente na nakasulat sa rescue report ay ganap na magkaiba. Samantala, ang junior sa ospital ay
pumunta kay Jong-woo. Sinabi niya na ang totoong lugar kung saan na-aksidente si Jong-woo ay hindi sa harap ng ospital, kundi malapit sa apartment kung saan namatay ang nobya niya. Malinaw na pumunta si Jong-woo sa bahay ng nobya niya ng gabing iyon, iniisip ang sinabi ni Jin-suk at ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, tumawag si Jin-suk at sinabing makipagkita siya sa kanya. Sinabi niya na ipapaalala niya kay Jong-woo ang ginawa niya ng gabing iyon. Ilang oras bago iyon, minasahe si Jin-suk ng isang tao mula sa kasino. Nakasuot ang tao ng relo mula sa kasino, kaya naalala ni Jin-suk ang nangyari 7 taon na ang nakakaraan. Nakita niya ang relo sa crime scene, kaya bumalik si Jin-suk sa bahay at hinanap ang relo na itinago niya. Pagkatapos makuha ang relo, tinawagan ni Jin-suk si Min Hee-yong. Sinabi niya na patutunayan niya kay Min Hee-yong na si Jong-woo ang pumatay. Sa sandaling iyon, lalo pang lumilinaw ang alaala ni Jin-suk. Naalala niya na ang taong umalis sa bahay ng nobya niya ng gabing iyon ay si Jong-woo, na puno ng sarsa. Nang gabing iyon, pumunta si Min Hee-yong sa bahay ni Jin-suk at nakita ang kotse ni Jong-woo na nakaparada sa ibaba. Nagmamadaling umakyat si Min Hee-yong sa bahay ng kanyang kuya, ngunit nakita niya itong nakahiga sa isang ng dugo. Katabi niya si Jong-woo na may kamay na puno ng tomato sauce. Dinala si Jin-suk sa ospital para sa emergency na paggamot ng gabing iyon. Pumunta rin ang junior ni Min Hee-yong sa bahay ni Jin-suk para mag-imbestiga. Natuklasan niya na ang salarin ay mukhang pamilyar sa bahay ni Jin-suk at pinaghihinalaan niya na isang kakilala ang gumawa nito. Pagkatapos ay naging suspect si Jong-woo dahil tinawagan ni Jin-suk si Jong-woo kagabi. Dahil dito, nalaman ni Jong-woo na ng gabi na namatay ang kanyang nobya, siya mismo ang tumakas mula sa bahay ng nobya niya. Nang harapin ang pagtatanong ng pulis, agad na nagpaliwanag si Jong-woo. Pagkatapos pumasok sa bahay ni Jin-suk kagabi, narinig niya ang mga yapak ng isang taong nagmamadaling tumatakas. Ito nga ang nangyari, pumunta si Jong-woo para makipagkita kay Jin-suk kagabi at natuklasan niyang inatake si Jin-suk. Hindi naniwala ang pulis sa sinabi ni Jong-woo. Sa halip, dumating ang kaibigan niyang abogada at nagbigay ng ebidensya na inosente siya. Nakuha niya ang recording ng tawag sa pagitan niya at ni Jin-suk kagabi. Ipinapakita nito na habang kausap ni Jin-suk ang kanyang abogada sa telepono, may kumatok sa pinto. Kinuna ng kikihi si Jong-woo na nagmamaneho sa daan, kaya imposibleng siya ang salarin. Matapos palayain si Jong-woo, pumunta si Min Hee-yong sa bahay ng kanyang kuya para mag-imbestiga ulit. Hula niya, dumating ang salarin 15 minuto ng mas maaga. At sa oras na ito, inatake niya ang kanyang kuya at tumakas. Bukod pa rito, nakahanap si Min Hee-yong ng daanan sa bubong ng bahay ng kanyang kuya kung saan maaaring makatakas. Habang nag-imbestiga, dumating din si Jong-woo at pinaalalahanan si Min Hee-yong na may sarsa ang bakal sa dingding. Posibleng nasugatan ang salarin habang tumatakas. Nakita ni Min Hee-yong ang pagkabahala ni Jong-woo. Malinaw na narinig ni Jong-woo ang sinabi ni Jin-suk. Nabalisa si Jong-woo na baka may kinalaman siya sa kaso ng kanyang nobya. Nang araw na iyon, may isang lalaki na pumunta sa ospital para magpatingin tungkol sa facial plastic surgery. Nasugatan ang lalaki sa isang aksidente sa kotse at nawala ng alaala bago ang aksidente. Ngunit isang beses na nakakita siya ng isang litrato, unti-unting bumalik ang kanyang mga alaala. Nagdududa siya na ang kanyang sugat ay hindi dahil sa aksidente sa kotse. Nagduda pa siya na ang mukha ng lalaki sa litrato ay ang kanyang tunay na mukha. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ang lalaki sa ospital at sinabing ibabalik ng plastic surgery ang mukha niya tulad sa litrato. Nalaman na natagpuan ng lalaki ang sulat ng kumpirmasyon sa operasyon pagkatapos ng aksidente. Natuklasan niya na naoperahan na siya sa mukha na ito. Kung na-aksidente nga siya, malamang na nasugatan ang buong katawan niya. Sa sandaling ito, dumating ang kuya ng lalaki at hindi pinayagan ang kapatid na magpa-opera. Dahil sa pagiging desidido ng kanyang kapatid, sa huli ay sinabi ng kuya ang buong kwento. Lumalabas na binubuli ng lalaki ang kanyang matalik na kaibigan sa paaralan at nasugatan ang mukha nito. Ayaw niyang maalala ng kanyang kapatid ang malupit na alaala na ito, kaya binago niya ang mukha ng kanyang kapatid. Ang kwento ng lalaki ay nagpaalala kay Jong-woo sa kanyang sarili. Ano ang mangyayari kung siya mismo ang pumatay sa kanyang nobya gamit ang kanyang sariling mga kamay? Pinayuhan ni Ujin si Jong-woo na huwag mag-isip ng kung ano-ano at umalis na sa bansa sa lalong madaling panahon. Kalimutan na ang lahat ng malungkot na bagay sa nakaraan. Ngunit sa totoo lang, nagduda rin si Ujin tungkol sa kaso 7 taon na ang nakakaraan. Bakit tinago ng ina ni Jong-woo ang eksaktong lokasyon ng aksidente sa kotse ni Jong-woo? Ang sagot ng kanyang ina ay ayaw niyang masangkot ang kanyang anak sa kaso. Ngunit nang tumalikod siya, tiningnan niya ang telepono sa drawer. Tila may isa pang kwento tungkol sa insidente 7 taon na ang nakakaraan. Sa kabilang banda, umusad ang investigasyon ng pulisya. Matapos suriin, ang sarsa sa bakal ay hindi kay Jong-woo. Kahit na ganoon, naniniwala pa rin si Min Hee-yong na may kinalaman ang pag-atake sa kanyang kuya sa kaso. Gayunpaman, ginamit ng team leader ang dahilan na magkapatid sina Min Hee-yong at Jin-suk upang hindi payagan si Min Hee-yong na makisali sa investigasyon ng kaso. Sinuri ni Min Hee-yong ang kisis nang walang pahintulot. Natuklasan niya na ng gabi na inatake ang kanyang kuya, nakita niya ang isang kakilala sa kalapit na kamera. Matapos makita ang taong ito, tinawagan ni Min Hee-yong ang isang senior. Tinanong niya ang senior kung kanino niya ibinigay ang mga dokumento ng aksidente sa kotse ni Jong-woo noong panahong iyon. Sumagot ang senior na ibinigay niya ito sa
sa team leader ni Min Hyong. Nabigla si Min Hyong dahil ang kakilala sa KEC ay ang team leader. Pagdating sa puntong ito, tiningnan ni Min Hyong ang sipilyo ng team leader at ipinadala para sa pagsusuri. Kinumpirma ng report ng forensic na tumugma ang AED sa sipilyo sa sarsa sa bakal sa ibaba ng bahay ng kanyang kuya. Kasabay nito, pumunta ang team leader sa ospital at pumasok sa kwarto ni Jin-suk sa dahilan na iniimbestigahan ang kaso. Mula sa sinabi ng ina ni Jin-suk, nalaman ng team leader na nalagpasan na ni Jin-suk ang critical na yugto at magigising na siya sa lalong madaling panahon. Tila nabalisa ang team leader nang marinig ito. Lumabas na ang sumalakay kay Jin-suk kagabi ay ang team leader. Kagabi, binisita ng team leader si Jin-suk at sinabing may natagpuan siyang ebidensya. Nagpaliwanag siya na ang muling pagsusuri ay ilalantad ang team leader bilang isang masamang pulis. Nag-aalala siya na mabubunyag ang nangyari noon kaya walang pag-aalinlangan niyang sinaktan si Jin-suk. At sa sandaling ito na malapit ng mabunyag ang katotohanan, kinuha ng team leader ang oxygen tube ni Jin-suk. Mabuti na lang at dumating si Jong-woo sa tamang oras. Sinubukan ng team leader na tumakas ngunit pinigilan siya ni Jong-woo. Ilang araw bago palayain si Jong-woo, pinaalalahanan siya ng team leader na huwag pansinin ang sinabi ni Jin-suk. Ang ebidensya na sinasabi ni Jin-suk o anumang kahalintulad na alaala ay walang kabuluhan. Pagkatapos ay naisip ni Jong-woo na batay sa timing, malamang na hindi alam ng team leader na natagpuan na ni Jin-suk ang ebidensya. Hinawakan ni Jong-woo ang braso ng team leader at nakita ang isang galos sa kanyang kamay. Nang malaman na ang team leader ang sumalakay kay Jin-suk, tinanong ni Jong-woo kung ano ang tinatago niya. Ano ang totoo sa nangyari 7 taon na ang nakakaraan. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ng team leader na tumakas. Ngunit hinarangan siya ni Min Hyong. May dala siyang psyche test report. Dahil sa matibay na ebidensya, napilitang sabihin ng team leader ang totoo. Sa panahon ng paglilitis, paulit-ulit na sinabi ni Jin-suk na hindi siya ang nanakit. Ginamit ng team leader ang kinabukasan ni Min Hyong para takutin si Jin-suk at pilitin siyang umamin sa kanyang kasalanan. Matapos umamin si Jin-suk, na-promote ang team leader dahil nalutas niya ang kaso. Agad na ibinigay ng isang kasamahan ang report ng aksidente sa kotse ni Jong-woo sa kanya. Ipinapakita ng report ng investigasyon na nangyari ang aksidente ni Jong-woo sa harap mismo ng bahay ng kanyang nobya. Agad na pinuntahan ng team leader ang ina ni Jong-woo at sinabi ang tungkol kay Jong-woo. Kung muling susuriin ang lokasyon ng aksidente, ito ay magiging isang disadvantage para sa team leader na nakahanap ng salarin. Upang protektahan ang kanyang karera, pinili ng team leader na manahimik at hinayaan si Jin-suk na akuin ang lahat ng responsibilidad. Sa testimonya ng team leader, nagdesisyon si Min Hyong na muling imbestigahan ang kaso 7 taon na ang nakakaraan. Kasabay nito, natanggap niya ang relo ni Jong-woo mula kay Jin-suk. Huminto ang kamay ng relo sa eksaktong oras na namatay ang nobya na nagpapatunay na nasa crime scene si Jong-woo ng gabing iyon. Ibinigay ni Min Hyong ang relo kay Jong-woo at naaalala ni Jong-woo ang gabi bago ang kanyang kasal. Bumalik sa kanyang isipan ang larawan nilang magkasama ng kanyang nobya na sumusukat ng wedding dress at magkapareho ang suot na relo. Sa harap ng pagdududa ni Min Hyong, hindi nagtago si Jong-woo. Nagduda rin siya na baka siya nga ang tunay na salarin. Naalala niya na ibinigay sa kanya ng kanyang ina ang telepono bago siya maaksidente. Mayroon itong ilang mga larawan na ipinadala ng anonymous. Sa mga larawan, makikita ang kanyang nobya na malapit sa isang lalaki. Ipinapaliwanag ng kanyang ina na tinago niya ang aksidente dahil ayaw niyang maalala ng kanyang anak ang pagtataksil ng kanyang nobya at masaktan. Matapos tipunin ang mga pahiwatig, nagdesisyon ang pulisya na arestuhin si Jong-woo bilang suspect. Dumating si Jong-woo sa harap ng istasyon ng pulisya at hinila siya ni Min Hyong sa kotse. Sinabing gusto niya siyang dalhin para makita ang isang tao. Lumabas na bukod sa effigy ni Jong-woo at ng kanyang nobya, naglalaman din ang relo ng effigy ng ikatlong tao. Bukod pa rito, nagising si Jin-suk kahapon at sinabi kay Min Hyong na mas luminaw ang kanyang mga alaala sa mga araw na ito. Naalala niya kung paano umalis si Jong-woo sa bahay ng nobya niya ng gabing iyon. Hindi ito mukhang tumatakas, kundi parang may hinahabol siya. Naniwala si Min Hyong dito na hindi si Jong-woo ang salarin kundi isang saksi. Naalala rin ni Jong-woo ang maraming alaala tungkol sa gabing iyon. Sa sandaling iyon, natuklasan niya na may ibang tao sa bahay ng kanyang nobya at siya ang tunay na salarin. Upang kumpirmahin ang katotohanan sa tulong ni Min Hyong, parehong sumailalim sa hypnosis sina Jong-woo at Jin-suk. Sa ilalim ng hypnosis, naalala ni Jin-suk na umalis si Jong-woo sa bahay ng nobya niya ng gabing iyon. Ngunit may naunang tumakbong lumabas bago si Jong-woo. At hinahabol ni Jong-woo ang taong iyon. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya nakita ang mukha ng taong iyon ng malinaw. Matapos sumailalim sa hypnosis, naaalala rin ni Jong-woo na nang namatay ang kanyang nobya ng gabing iyon, mayroong talagang isang tao sa bahay. Sinubukan niyang pigilan ang kalaban at posibleng nakita niya ang mukha ng taong iyon. Ngunit hindi alam kung dahil sa pag-iwas o kung anong dahilan, laging tumatanggi ang subconscious ni Jong-woo na maalala ang alaalang iyon. Bukod pa rito, natuklasan ni Min Hyong na ang ihiki sa ilalim ng kuko ng anak ng lalaking bumagsak mula sa gusali ay tumugma sa relo ng ikatlong tao. Ibig sabihin, ang taong nanakit sa nobya ni Jong-woo ay ang parehong taong nag-escort sa lalaki at sumalakay sa kanyang anak ng gabing iyon. Malinaw na sa mga kasong ito, ang tunay na salarin mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan ay umiikot kay Jong-woo. Upang matuklasan ang katotohanan, kusang loob na pumunta si Jong-woo sa istasyon ng pulisya. Ibinigay niya ang kanyang telepono bago siya na aksidente at hiniling sa pulisya na
muling imbestigahan ang kaso. Naniniwala siya na ang mga litrato ng pagtataksil ng kanyang nobya ay sinadyang gawin ng isang tao upang sirain ang relasyon nilang dalawa. Matapos niyang magsalita, ipinakita ni Min Hee-yong ang mga litrato ng dalawang susi. Natagpuan ito sa balkonahe ng lalaking bumagsak mula sa gusali at tila pagmamay-ari ito ng mamamatay tao. Sa investigasyon, natuklasan na ang keychain ay isang souvenir mula sa medical charity event ng bilangguan. Nagduda ang team leader na ang mamamatay tao ay maaaring isa sa mga bilanggo na sumailalim sa medical treatment noong panahong iyon. Samantala, naisip ni Min Hee-yong na kung pinatay ng salarin ang nobya ni Jong-woo at ang lalaking bumagsak mula sa gusali, ibig sabihin, may koneksyon ang taong ito sa nobya at sa lalaki. Sa halip na pagdudahan ang isang bilanggo, mas makatuwiran na isipin na siya ay isang medikal na tauhan na kasama sa medical team. Bukod pa rito, ayaw ng subconscious ni Jong-woo na maalala ang alaala tungkol sa salarin. Maaaring ang tunay na salarin ay nagdulot ng matinding psychological shock kay Jong-woo na hindi niya matanggap. Posibleng isa siyang doktor na lubos na pamilyar kay Jong-woo. Sa sandaling ito, pinaliit ni Min Hee-yong ang saklaw ng investigasyon sa tatlo tao. Sila ay ang kanyang kasamahan at matalik na kaibigan na si Ujin, ang direktor ng cosmetic hospital, at ang ina ni Jong-woo. Lahat sila ay inimbitahan sa istasyon ng pulisya para sa pagtatanong. Una, ang kaibigan niyang si Ujin. Sinabi ni Ujin na magkapatid sila ni Jong-woo. Tinawag din niya ang ina ni Jong-woo na kanyang sariling ina, kaya hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Noong gabi na tumalon ang lalaki mula sa gusali, nasa bar siya at umiinom. Nang tanungin tungkol sa keychain, sinabi din ni Ujin na wala siyang ganoong bagay. Sinabi niya na tanging ang direktor lang ang may ugaling mangolekta ng mga souvenir pagkatapos makumpleto ang trabaho. Inamin ng direktor na kinuha niya ang susi bilang souvenir. Ngunit sinabi niya na nawala ito pagkatapos noon. Dagdag pa rito, sinabi ng direktor na magkaklase sila ng ina ni Jong-woo sa kolehiyo. Nakita rin niya si Jong-woo na lumaki. Siyempre, nakilala din niya ang nobya ni Jong-woo noong gabing bumitaw ang lalaki mula sa gusali. Siya ay nag-iisa sa bahay at walang alibi. Nang tanungin ang ina ni Jong-woo, iginiit niya na wala siyang alam tungkol sa mga litrato sa cellphone ng kanyang anak. Bukod pa rito, wala siyang ugali na mangolekta ng mga keychain. Matapos ang isang round ng pagtatanong, tila kahinahinala silang tatlo, ngunit walang butas sa kanilang mga kwento. Sa kabilang banda, si Jong-woo ay nakahanap din ng pahiwatig nang tiningnan niya ang mga lumang online posts ng kanyang nobya. At natuklasan niya ang isang lalaking estudyante na lumabas sa isang post. Ang lalaking estudyante ay isang kaibigan sa klase niya sa pagsasayaw. Siya rin ang lalaking nakikipag-ugnayan sa nobya niya sa litrato na ipinadala sa kanya ng misteryosong tao. Sa gabi, si Jong-woo ay umiinom ng alak mag-isa sa bahay. Sinisi niya ang kanyang sarili dahil hindi niya inalagaan ang kanyang nobya ng mas mabuti noong panahong iyon at sumumpa siyang hahanapin ang katotohanan. Sa puntong ito, dumating sa bahay ni Jong-woo ang kanyang matalik na kaibigan na si Ujin. At pinayuhan niya itong kalimutan na ang nakaraan at huwag hayaang maapektuhan ng nakaraan ang kanyang kasalukuyang buhay. Sa kabilang banda, nang iniimbestigahan ni Min Hee si Jong-woo, naalala niya na tinatawag ni Ujin ang ina ni Jong-woo na nanay. Ito ay tila kakaiba, gaano man sila kalapit bilang magkaibigan, hindi nila tatawagin ang ina ng isa't-isa sa ganoong paraan. Sa puntong ito, nagsimulang maghinala si Min Hee kay Ujin at pumunta siya upang tanungin ang isang abogadong kaibigan na pamilyar kay Jong-woo at Ujin. Sinabi ng abogada kay Min Hee ang dahilan kung bakit nakapasok si Ujin sa medical school noong taong iyon ay dahil sa proteksyon ng ina ni Jong-woo. Bukod pa rito, sina Jong-woo at Ujin ay may ganap na magkaibang personalidad at kalagayan sa buhay. Pagkatapos, natuklasan ng junior na ang umatake sa anak na babae ng lalaking bumaba sa subway noong araw na iyon. Hindi kalayuan sa labasan ng subway ang cosmetic hospital kung saan nagtatrabaho si Jong-woo. Bukod pa rito, ang hitsura ng salarin sa surveillance camera ay halos kamukha ni Ujin. Pagkatapos, nalaman ni Min Hee na noong gabing inatake ang babae, may isang sasakyang sumusunod sa kanya sa buong biyahe. Ang plate number ng sasakyan mula sa surveillance camera ay kay Ujin. Sa puntong ito, hindi pa alam ni Jong-woo ang tungkol sa insidente at kasama si Ujin na nagsasagawa ng facial reconstruction surgery para sa babae. Sa operating table, nang makita ng babae si Ujin na nakasuot ng maskara, biglang lumaki ang kanyang mga mata. Tila may natuklasan siyang katotohanan na hindi niya mapaniwalaan. Pagkatapos ng operasyon, unti-unting luminaw ang mga alaala ng babae. Iguhit niya ang mukha ng salarin na atake sa kanya noong gabing iyon. Matapos makumpirma ang pagkakakilanlan ng salarin, tumakas ang babae sa ospital dala ang drawing pad. Nang matuklasan ni Ujin na nawawala ang babae, agad niya itong hinabol. Sa kabilang banda, nahanap ni Jong-woo ang paraan upang mabuksan ang computer ng kanyang nobya. Nakita niya sa loob ang mga litratong ipinadala ng misteryosong tao. May isang hindi inaasahang tao sa background ng isa sa mga litrato. Siya ay walang iba kundi ang kanyang matalik na kaibigan, si Ujin. Pagkatapos noon, hinabol ni Jong-woo si Ujin sa hagdan. Nang makita niya si Ujin na tumatakbo pababa ng hagdan, lubusang bumalik ang alaala ni Jong-woo. Naalala niya na noong gabi ng krimen 7 taon na ang nakalilipas, nakita niya ang salarin na tumatakas mula sa bahay ng kanyang nobya at ito ay si Ujin. Sa kabutihang palad, nang malapit nang maabutan ni Ujin ang babae, tumawag ang direktor at sinabihan siyang bumalik sa ospital, kaya wala siyang nagawa kundi sumuko. Humabol si Jong-woo at nakita niya ang mga mata ng salarin sa drawing pad ng babae at ito ay mga mata ni Ujin. Si Jong-woo mismo ang naghatid sa babae at hiniling kay Min
Minhee na protektahan siya. Sinabi ni Minhee kay Jongwoo na huwag magpanik at aayusin niya ang lahat. Ngunit hindi balak ni Jongwoo na manatiling kalmado. Sa daan pabalik sa ospital, naalala ni Jongwoo ang isang bagay mula sa nakaraan. Ilang taon na ang nakalipas, dumalo siya sa isang salusalo para makilala ang mga kaibigan ng kanyang nobya. Bago ang salusalo noong araw na iyon, nakita ni Jongwoo si Ujin na may sinasabi sa kanyang nobya. Ngayon lang naalala ni Jongwoo na ang reaksyon ng kanyang nobya noon ay medyo kakaiba. Nang tiningnan ni Jongwoo ang post ng kanyang nobya, natuklasan niya na may eksena kung saan tinitingnan sila ni Ujin sa background ng litrato sa salusalo. Sa puntong ito, naisip niya ang reaksyon ng kanyang nobya noon. Naniniwala si Jongwoo na alam ng kanyang nobya na sinusubaybayan siya ni Ujin. Bago pa bumalik si Jongwoo sa ospital, alam na ng direktor ang nangyari kay Ujin. Kinumpirma rin niya ang alibi nito noong araw ng krimen 7 taon na ang nakalilipas. Natuklasan niya na walang foreign meeting si Ujin, gaya ng sinabi niya noong araw na iyon. Ang totoo, noong araw ng insidente, na aksidente sa sasakyan si Jongwoo. Si Ujin ay talagang sumisilip lang sa labas ng silid ng pasyente. Sa puntong ito, galit na tinanong ng direktor si Ujin kung bakit niya ginawa iyon. Tinanong ni Ujin ang direktor kung bakit lagi siyang kinukumpara kay Jongwoo. Lumalabas na sa mga taong ito, si Ujin ay sa panlabas lang na matalik na kaibigan ni Jongwoo. Ngunit sa totoo lang, palagi siyang nabubuhay sa ilalim ng anino ni Jongwoo. Sa kanyang pananaw, ang direktor, ang ina ni Jongwoo, at lahat ay hinahamak siya. Kaya ang kanyang puso ay puno ng kawalan ng tiwala sa sarili. Sa sandaling ito, mabilis na bumalik si Jongwoo sa ospital. Sa kabutihang palad, hindi sinakta ni Ujin ang direktor, ngunit nawala siya. Agad na hinabol ni Jongwoo si Ujin gamit ang kanyang sasakyan. Sa daan, naisip niya ang mga sinabi ni Ujin sa kanya ng maraming beses sa mga nakaraang araw. Palaging pinapayuhan siya ni Ujin na huwag isipin ang nakaraan at hayaan itong lumipas. Ngayon, alam na ni Jongwoo kung bakit niya sinabi iyon. Sa kabilang banda, tumatakas si Ujin, ngunit nasa isip pa rin niya ang paghahambing sa pagitan nila ni Jongwoo. Ilang araw na ang nakalipas, iniuwi niya ang lalaking bumitaw mula sa gusali. Nangako pa siya na operahan niya ang anak na babae ng lalaki. Ngunit ang kabilang panig ay hindi nakikinig at nagtitiwala lamang sa surgical skills ni Jongwoo. Ang mga salitang ito ay nagpaalala kay Ujin. Nang gabing iyon, pumunta si Ujin sa bahay ng lalaki at narinig na nagtitiwala lamang ang lalaki sa mga salita ni Jongwoo. Nagalit si Jongwoo at pinabayaan ang lalaki sa gabing iyon. Batay sa kanyang pagkakakilala kay Ujin, mabilis siyang nahanap ni Jongwoo. Galit siyang nagtanong kay Ujin kung bakit niya pinatay ang kanyang nobya. Nagtanggol si Ujin at sinabing hindi siya ang tunay na may kasalanan kundi ang ina ni Jongwoo. Hindi nagustuhan ng ina ni Jongwoo ang nobya ng kanyang anak at gusto pa niyang mawala ang nobya nito. Lubhang nabigla si Jongwoo matapos marinig ito. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng kanyang ina tungkol sa kanyang nobya. Pagkatapos, binigyan ni Ujin si Jongwoo ng isang folder ng mga litrato at dali-daling umalis. Agad na nakipag-ugnayan si Jongwoo sa kanyang ina at tinanong kung ano ang nangyari noon. Sinabi ng kanyang ina na si Ujin ay nasa isang estado ng kawalang malay at ang mga sinabi nito ay hindi kapanipaniwala. Tiningnan niya ang mga litratong iniwan ni Ujin sa kanya at ito ay ang hitsura ng kanyang nobya noong gabing nasaktan siya. Dati, dahil sa gusto niyang umiwas, hindi niya ito sinuri ng mabuti. At ngayon, batay sa mga litrato at sa investigasyon ng pulisya sa panahong ito, nakakuha si Jongwoo ng konklusyon na noong gabing iyon, tinamaan sa ulo ang kanyang nobya. Pagkatapos ay may malinaw na interaksyon sa pagitan ng pasa at ng pisikal na pinsala na nangyari sa kanya. Si Min Hee-yong ay nag-aaral din ng mga litratong ito. Nakakuha rin siya ng parehong konklusyon ni Jongwoo. Natuklasan niya na ang pisikal na pinsala ng nobya ni Jongwoo ay hindi nakamamatay. Ngunit ang interaksyon na pinsala ay tila sinadya at magulo. Tila ang tunay na salarin ay gustong patayin ang biktima. Ito ay dahil sa galit sa taong iyon na lumipat lamang sa biktima. Sa kabilang banda, hinahabol ng junior ni Min Hee-yong ang tumatakas na si Ujin. Gumamit si Ujin ng diversionary tactic upang ilihis ang atensyon ng pulisya. Ang hinuha ni Min Hee-yong ay may hindi pa tapos na trabaho si Ujin at iyon ay ang saktan si Jongwoo at ang kanyang ina. Ang hinuha ni Min Hee-yong ay tama dahil sa puntong ito, nakipag-ugnayan na si Jongwoo sa kanyang ina at sinabihan itong manatili sa ospital at huwag lumabas sa panahong ito. Nakalulungkot, huli na ang paliwanag ni Jongwoo. Ngayon, lumabas na si Ujin sa elevator niya. Dinala niya ang ina ni Jongwoo sa isang lugar at sinubukang pakalmahin ng ina ni Jongwoo ang damdamin ni Ujin. Sinabi niya na sa kanyang puso, si Ujin ay parang tunay niyang anak. Lalo pang nagalit si Ujin at sinabing ang ina ni Jongwoo ay mayroon lamang tunay na anak sa kanyang puso at wala siya. Sinisi pa ni Ujin ang ina ni Jongwoo sa lahat ng nangyari. Gabi na nang mabilis na bumalik si Jongwoo sa ospital. Nakita niya si Ujin na nakaupo mag-isa, ngunit hindi niya makita ang kanyang ina. Sinuntok ni Jongwoo si Ujin ng ilang beses. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ipinagkanulo ng kanyang kaibigan sa loob ng maraming taon. Nagbukas ng bibig si Ujin at sinabi ang totoo. Sinabi niya na ang lahat ng trahedya ay nagmula sa ina ni Jongwoo. Lumalabas na may nararamdaman si Ujin para sa nobya ni Jongwoo. Ilang taon na ang nakakaraan, hindi sinasadyang nalaman niya na ang ina ni Jongwoo ay nagpaplano na kumuha ng tao upang patayin ang nobya nito. Upang protektahan ang babaeng gusto niya, pumunta si Ujin sa bahay ng nobya ni Jongwoo at pinayuhan itong umalis na. Nagplano ang nobya na sabihin kay Jongwoo ang nangyari at sinubukan ni Ujin na pigilan siya.
Sa kanyang palagay, walang magagawa si Jongwoo. Habang nag-aaway, hindi sinasadyang natumba ang nobya sa lamesa. Ngunit pagkatapos magising, nakipag-ugnayan ang nasaktang nobya kay Jongwoo. Dahil sa matinding takot, kinuha ni Ujin ang telepono ng nobya at pinatay siya. Hanggang ngayon, ipinagtatanggol pa rin ni Ujin ang kanyang sarili. Sa tingin niya, ang nangyari noon ay isang aksidente lamang na hindi niya kontrolado. Pagkatapos marinig ito, sinipa ni Jongwoo si Ujin ng ilang beses ng sunod-sunod. Kung dinala ni Ujin ang kanyang nobya sa ospital sa tamang oras, hindi sana nangyari ang trahedya. Sa puntong ito, nakita ni Jongwoo sa sahig ang isang pudaw ng dugo at ang scarf ng kanyang ina na nababalutan ng strawberry syrup. Agad niyang napagtanto na may masamang nangyari sa kanyang ina at dali-dali siyang pumasok sa operating room. Nakita niya ang kanyang ina na nakahiga sa operating table na puno ng dugo ang buong katawan. Ang eksena sa harap niya ay muling nagpalinaw sa alaala ni Jongwoo. Naalala niya ang pinangyarihan kung saan nasaktan ang kanyang nobya noong gabing iyon. Matapos matuklasan na nasaktan ang kanyang nobya, sa kanyang pagkabigla, hindi sinasadyang nahulog ni Jongwoo ang kanyang relo mula sa kanyang bulsa ng jacket. Kasabay nito, natuklasan niya ang isa pang tao sa bahay. At sa gitna ng pag-aaway, tinanggal niya ang maskara ng taong iyon. Napagtanto niya na iyon ay walang iba kundi ang kanyang matalik na kaibigan, si Ujin. Walang pagsisisi si Ujin at patuloy niyang kinukutya si Jongwoo. Akala niya tinulungan niya si Jongwoo na makalaya sa mga babaeng gumugulo sa kanya. Galit na kinuha ni Jongwoo ang surgical knife at tinarget si Ujin. Sa kabutihang palad, hindi tinamaan ng kutsilyo ni Jongwoo ang vital organ. Matapos masugatan si Ujin, agad siyang ginamot ni Jongwoo at sa huli ay nailigtas ang kanyang buhay. Hindi nagtagal pagkatapos, si Ujin ay nakulong at binisita siya ni Jongwoo. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagsisisi si Ujin at nakita ni Jongwoo nang malinaw ang kriminal na pag-iisip ni Ujin. Noong gabing nangyari ang krimen, nasugatan ang kanyang nobya, ngunit hindi namatay. Si Ujin mismo ang pumatay sa kanyang nobya at ang dahilan ay ang kanyang inferiority complex at panibugho dahil si Jongwoo lang ang nasa isip ng nobya. Sa ilalim ng sitwasyong ito, si Ujin, na may balibaling puso dahil sa kanyang pag-iisa, ay itinuring na si Jongwoo ang kanyang nobya. Para sa kanya, ang biktima ay hindi ang nobya nito kundi si Jongwoo. Ang taong tila hindi niya maabot. Matapos siyang ilantad ni Jongwoo, sumigaw si Ujin na tumahimik si Jongwoo. Ngunit may mga bagay na hindi mo kayang linlangin ang iyong sarili. Sa hallway ng bilangguan, tinitigan ni Ujin ang salamin. Biglang naging baluktot ang kanyang mukha sa salamin, parang isang demonyo. Pagkatapos ng insidente, pansamantalang isinara ang cosmetic hospital. Sa kabutihang palad, hindi talaga sinakta ni Ujin ang ina ni Jongwoo. Ipinaliwanag din niya sa direktor ang nangyari noong taong iyon. Nang panahong iyon, hindi niya gusto ang nobya ng kanyang anak. Sa simula, balak ng ina ni Jongwoo na kumuha ng tao upang mahanap ang kahinaan ng nobya sa halip na saktan siya. Matapos mahuli si Ujin, sa wakas ay napawalang sala si Jinso. Agad na pumunta si Jongwoo sa korte at yumuko upang humingi ng tawad kay Jinso. Hindi na rin siya sinisi ni Jinso. Ngayon, nagpaplano siyang magsimulang muli at mag-aral ng mabuti upang makapasa sa pagsusulit. Pagkatapos ng insidente, binisita ni Jongwoo ang nobya nito. Sa puntong ito, dumating si Minhee upang bisitahin siya. Alam ni Minhee na naapektuhan si Jongwoo ng insidente ng kanyang nobya, kaya sinadya niyang alisin ang kanyang damdamin at sigla. Ngunit ngayon na wala na siya, nais ni Minhee na malampasan ni Jongwoo ang nakaraan at mabuhay ng maayos para sa kanyang nobya. Pinayuhan niya itong bumalik sa dating sarili niya. Dahil sa mga karanasan sa panahong ito at sa mga sinabi ni Minhee, nagpa siya si Jongwoo na maging masigla. Kinabukasan, hinatid ni Jongwoo ang kanyang ina na nagplano na mag-volunteer sa ibang bansa. Umaasa siyang makakabawas ito sa kanyang pagkakasala. Ang tono ni Jongwoo ay napakagaan. Nais niyang kalimutan ng kanyang ina ang lahat at itigil ang pagkakasala. Dahil alam niya higit kaninuman na ginawa ng kanyang ina ang lahat ng ito para sa kanya. Sa mga sumunod na araw, si Minhee at ang kanyang junior ay na-promote. Muling binuksan ang cosmetic hospital at sa pagkakataong ito, kumuha sila ng isang modelo na binuhusan ng acid upang mag-endorso ng ospital. Hindi pa lubusang gumaling ang mukha ng modelo pagkatapos ng operasyon. Ngunit ang buong pagkatao niya ay nagliliyab sa kumpiyansa at karisma. Naniniwala siya na ang tunay na kahulugan ng cosmetic surgery ay hindi ang pagpapaganda ng mukha ng isang tao, kundi ang tulungan ang mga tao na mahanap at kilalanin ang kanilang sarili at pagalingin din ang kanilang mga puso. Ito rin ang layunin na itinaguyod ni Jongwoo. Pagkatapos nito, nagsagawa si Jongwoo ng facial reconstruction surgery para sa anak na babae ng lalaking bumitaw mula sa gusali. Ang operasyon ay matagumpay, ngunit magtatagal pa bago mawala ang mga peklat sa kanyang mukha. Pinayuhan ni Jongwoo ang babae na huwag isara ang kanyang puso sa hinaharap at magpatuloy sa buhay. Pinag-isipan ng babae ang mga salita ni Jongwoo at sa wakas ay bumalik ang kanyang tapang. Tumayo siya sa harap ng salamin, inalis ang maskara at ipinakita ang mga peklat sa kanyang mukha. Ipinapakita nito na natulungan ni Jongwoo ang babae na maging mas kumpiyansa nang hindi kailangan ng cosmetic surgery. Dahil sa reputasyon ni Jongwoo, lalo pang lumago ang negosyo ng ospital. Ngayon, may bago silang pasyente, isang babaeng may mukhang puno ng kawalan ng tiwala sa sarili na maihawak na litrato. Gusto ng babae na gawing eksaktong kapareho ng mukha sa litrato ang kanyang mukha. Dati, pumunta na siya dito ngunit tinanggihan siya ni Jongwoo. Kaya, pumunta ang babae sa isang iligal na ospital upang ipaopera ang kanyang mukha. Ngunit dahil hindi bihasa ang doktor, ang mukha niya ay nagkaroon ng malubhang komplikasyon.
operasyon. Kaya, sa pagkakataong ito, bumalik ang babae upang ipareconstruct ang kanyang mukha mula sa simula. Nagmungkahi siya na magkaroon ng mukha na eksaktong kapareho ng taong nasa litrato. Ito ay dahil kamakailan ay nakilala niya ang isang lalaki sa isang dating website. Matapos mag-usap ng maikling panahon, gusto na nilang magkita. Gayunpaman, ang profile picture niya ay sobrang na-edit. Masasabing malaki ang pagkakaiba nito sa litratong iyon. Iyon ang dahilan kung bakit pakiramdam ng babae ay hindi siya karapat-dapat at natatakot siyang harapin ang lalaki sa dating api. Kaya, nagkasundo silang magkikita pagkatapos ng kalahating taon. Iyon din ang dahilan kung bakit naisip ng babaeng ito ang cosmetic surgery. Iyon lang ang paraan upang maging eksaktong katulad siya ng na-edit na litrato. Ngunit sa hindi malamang dahilan, tinanggap ni Jongwoo na operahan ang babae sa pagkakataong ito. May mas mahalagang bagay pa, at iyon ay ang gusto niyang tanggapin ng babae ang kanyang sarili, kahit na hindi ito perpekto. Sa araw na iyon, may isa pang babae na pumunta upang magpa-breast augmentation. Ang kanyang maliit na dibdib ay nagpaparamdam sa kanya ng kawalan ng tiwala sa sarili. Kaya, gusto niya ng napakalaking dibdib. Pinayuhan siya ni Jongwoo na mas mainam na gawin ang kanyang dibdib sa tamang sukat. Sinabi niya na kailangan lang niya ng kumpiyansa at magiging maganda siya. Ang pagiging babae ay mananaig sa kawalan ng tiwala sa sarili sa loob niya, kaya huwag na siyang maging pesimista. Ang nasa edad na babae ay nakaramdam ng kaunting ginhawa matapos marinig ang mga nakakaginhawang salita. Ang kanyang kabaitan ay pinuri ng mga nurse na nakatayo sa tabi dahil hindi siya ganoon dati. Nang makita si Jongwoo na napaka-enthusiastic, tinanong siya ng direktor kung komportable ba siya. Umiling si Jongwoo at sinabing iyon ang kanyang sariling pagpili, kaya hindi siya magsisisi. Nag-iba na ang kanyang pananaw, ngayon, para sa kanya, ang cosmetic surgery ay para sa pagliligtas ng mga tao. Dahil ang isang bagong mukha ay magbibigay sa isang tao ng ganap na bagong buhay. Matapos manahimik ng ilang sandali, muling nakipag-ugnayan si Jongwoo kay Minhee. Tuwang-tuwa si Minhee nang matanggap niya ang tawag ni Jongwoo. Hindi niya namalayan na inayos niya ang kanyang buhok upang maging mas presentable. Nang makita niya si Jongwoo, may dala itong isang baukwet ng sariwang bulaklak. Lalo pang kinabahan si Minhee habang papalapit ang sandali na makikita niya si Jongwoo. Ngunit ang mas nakakagulat ay dinala niya ang mga bulaklak upang ibigay sa pasyente na sumailalim sa gender reassignment surgery. Lumabas na inimbitahan siya ng pasyente na iyon na dumalo sa kanyang exhibition. Iyon ay isang paraan ng pagpapasalamat dahil sa paggawa niya ng cosmetic surgery na nagbigay sa kanya ng higit na kumpiyansa sa buhay. Dahil sa matagumpay na operasyon, nagkaroon siya ng motibasyon na tuparin ang kanyang pangarap. Nagkaroon siya ng sapat na lakas ng loob na harapin ang kanyang totoong sarili. Si Minhee na nakatayo sa tabi niya ay labis na naantig. Ang pasyente mismo ay naging mas optimistic dahil sa pagiging totoo sa kanyang sarili. Si Jongwoo ay ang taong nagbigay ng bagong buhay sa maraming tao. Biglang humarap si Jongwoo kay Minhee at tinanong, "Talaga bang interesado ka sa ospital ko?" Naramdaman niya na tila mas interesado si Minhee sa kanya kaysa sa kanyang ospital. Natigilan si Minhee nang marinig ang sinabi niya. Nakaramdam siya ng inis dahil hindi sa kanya ibinigay ni Jongwoo ang mga bulaklak kundi sa ibang tao. Naintindihan ni Jongwoo ang problema at sinabi niyang mag-aalay siya ng isang masaganang salu-salo para sa kanya bukas. Ayos lang ba? Ano ang ibig sabihin nito? Magtatapat ba siya bukas? Dito nagtatapos ang kwento. Nawasay maging malusog kayo at suportahan kami.